Sa katahimikan ng gabi, isang armadong grupo ang palihim na pumasok sa isang kumpanyang nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa pagkompres ng hangin at mga layad. Ang target nila ngayon ay ang mekanikong tumatalakay sa bilis ng atmosfera. Isang babaeng kasapi ng grupo ang curious na paulit-ulit nagtatanong sa mga kasamahan niya. Mga tangke lang naman ng oksiheno, kailangan pa ba talagang pasukin ng ganito? Pagkapasok nila, natagpuan nila ang isang gwardyang walang malay sa pasilyo. Agad na tumakbo ang babae para tingnan ito. Biglang, isang malakas na pagsabog ang nagpatalon sa buong grupo paatras. Nang humupa ang usok, naglakas loob silang magsiyasat pa. Malinis na naputol ng sinag ng liwanag ang mga bakal sa pasilyo. Nang suriin ng mabuti ng babae, napansin niyang nagyelo ito. Paano nakakayanang putulin ng mga magnanakaw ang bakal ng ganoon? Tinawag siya ng pinuno ng grupo. May linya ng tren sa ilalim ng gusaling ito. Pinutol ng mga magnanakaw ang sahig at doon tumakas. Kinabukasan ng umaga, kumalat sa buong lungsod ang balita tungkol sa pagnanakaw sa research facility. Isang binatang nakaupo sa bubungan ang napakunot noo sa inis, sa kanya pinaandar ang isang aparato sa kanyang lieg at tumalon pababa. Hindi ito pagpapakamatay, kundi ang pinakamabilis na paraan para bumaba. Matapos siyang lumapag ng sobrang astig, naglakad siya papasok sa ospital na parang walang nangyari. Isang batang babae ang humila sa laylayan ng kanyang damit, sinisermunan siya. Ngayon ang araw ng kanyang paglabas, kung kailan alisin na ang mga benda niya, pero nahuli siya sa appointment. Galit na galit si Misaka sa kanya. Hindi siya pinansin ng binata at naglakad palayo, kaya napilitan si Misaka na sundan siya, pilit siyang pinapabalik para tanggalin ang mga benda. Maya-maya, natapos din ng doktor ang pagtanggal ng mga benda sa kanya. Gusto pa sanang magsagawa ng karagdagang pagsusuri ng doktor, pero hindi na raw kailangan ng binata at paalis na sana siya nang pigilan siya ng doktor. Sa pagkakataong iyon, maswerte siyang hindi tinamaan ng bala ang mahalagang bahagi ng kanyang ulo. Pero para makasiguro, kailangan pa rin siyang sumailalim sa pagsusuri dahil anumang paglala ay maaaring maging banta sa kanyang buhay. Dahil sa sobrang paungulit ng doktor, napilitan ang binata na muling umupo at ibigay ang kanyang impormasyon. Noon, siya ang naging numero 1 sa 7 esper sa akademya. Ang kakayahan niya ay kontrolin ang iba't ibang puwersa at temperatura. Noong nakaraan, nakilahok siya sa proyektong tinatawag na Level 6 Evolution at doon nagsimula ang trahedya. Tinamaan siya ng bala at kinailangan niyang umasa sa aparatong nakakabit sa kanyang lieg para makalakad at makapagsalita ng normal. Nang makita ng doktor na maayos na nakakapag-usap si Accelerator, hindi na siya nagtanong pa. Sa labas, nakaupo si Misaka at naghihintay nang biglang lumitaw ang ilang clone ni Misaka. Tinawag niya ang mga ito para planuhin ang selebrasyon ng paglabas ni Accelerator sa ospital. Samantala, sa main lobby ng ospital, lumapit sa reception desk ang isang babaeng pulis kasama ang kanyang grupo at hinanap nila ang direktor ng ospital. Ang presensya ng mga ganap na armadong tagapagtanggol ng lungsod ay agad na nagpalis sa lahat ng tao sa paligid. Alam ng lahat na hindi sila nandoon para magpa-check up. Lumapit ang isang dalagang babae para batiin ang babaeng pulis at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagnanakaw na nangyari sa research facility kaninang umaga. Sa labas, mukha lamang itong pasilidad para sa pag-aaral ng hangin, pero sa katotohanan, gumagawa ito ng mga lihim na sandata na siyang ninakaw ng mga magnanakaw. Nang tanungin ang pasilidad, tumanggi itong magbigay ng impormasyon. Kaya agad na kinumpirma ng anti-skill team na konektado ito sa gobyerno. Ang ninakaw ng mga magnanakaw ay isang makina ng pagputol na kayang hiwain ang kahit ano. Matapos ang karagdagang investigasyon, natukoy rin niyang dala ng mga magnanakaw ang sandatang iyon para gamitin laban kay Accelerator, na kasalukuyang nasa ospital na ito. Inakala niyang dito tutungo ang mga magnanakaw, kaya nagdala siya ng mga tao para protektahan ang ospital. Ngunit masyadong kakaunti ang bilang nila para mahuli ang isang grupo na may dalang ganoong klaseng mapanirang sandata. Alam ng babaeng pulis na matapos kumalat ang impormasyon tungkol sa ninakaw na sandata, natakot ang mga VIP na baka sila naman ang puntiryahin ng mga magnanakaw, kaya inilipat nila ang karamihan ng mga pulis sa istasyon para protektahan ang kanilang sarili. Kaya ganito kaunti lang ang kasamang pwedeng sumama sa kanya sa misyon. Gaya ng inasahan, dumating na ang mga magnanakaw. Ipinuwesto ni Yomikawa ang kanyang team para harangin ang mga ito. Kahit may dala silang mga riot shield, sa isang hiwa lang ng makina, naputol ang mga kalasag at natanggal ang braso ng isang pulis. Nang makita ni Yomikawa na lumalala na ang sitwasyon, iniutos niyang magpaputok ang lahat. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagyelo ang mga bala sa harap ng mga magnanakaw at bumagsak sa sahig. Nagpalitan ng matinding labanan ang dalawang panig habang si Accelerator ay kalmadong nakahiga lang at nagbabasa ng libro. Doon pumasok ang babaeng may lilang buhok sa kanyang silid na nagmungkahi kay Accelerator na tumakas muna. Hindi pa man nila natatagpuan si Accelerator, tiyak na wawasakin pa rin ng mga magnanakaw ang ospital.
Napakadelikado ng mga sandata ng mga magnanakaw, winawasak ang lahat ng madaanan at napilitan ang mga pulis na umatras at magdepensa na lang. Sa sandaling iyon, napansin ng isang kasamahan na tila may ibinibigay ang lalaking katabi nila sa makinang pamputol. Kailangan ng makina ng mga materyales para gumana, kaya nakaisip siya ng plano. Unahin nilang pabagsakin ang lalaking may backpack at mawawalan na ng laruan ang babae. Agad nilang nakumpirma ang pagkakakilanlan ng grupo. Ang may hawak ng sandata ay si Yoko, ang babaeng nasa kaliwa ay si Minori, at ang lalaking may dalang supply ay si Hiromi. Pawang mga estudyante pa lang sila sa high school. Ayon sa batas, hindi maaaring tutukan ng baril ni Yomikawa ang mga menor de edad. Kaya hinugot niya ang kanyang baton at sumugod kay Yoko, pagkatapos ay tinangkang dakmain si Hiromi, pero bigla na lang lumabo ang kanyang paningin. Habang bumabagsak si Yomikawa, akmang tatapusin na siya ni Yoko nang sipain siya palayo ni Hiromi at paalalahanang hindi sila naroon para pumatay ng tao. Samantala, sa kusina, kinuha ni Misaka ang lahat ng kanyang mga cake. Ang mga cake na iyon ay para sa selebrasyon ng araw ng paglabas ni Accelerator sa ospital. Kaya hindi nila ito masira at hindi rin sila makausad o makaurong dahil nasa likod mismo ng grupo ng mga pulis ang nursery ng ospital. Nakaisip si Yomikawa ng isa pang taktikal na plano. Pinagsama niya sina Ito at Takahashi upang tulungan siyang pabagsakin ang tatlong aroganteng kabataang iyon. Simple lang ang plano. Sabay silang tatakbo pasulong, at sinuman sa tatlo ang hindi matamaan ng hiwa ay siyang aatake kay Yoko. Habang sumugod ang tatlo, biglang nagkaroon ng bitak ang pader sa tabi ni Yoko. Napansin iyon ni Hiromi at itinulak palayo si Yoko, siya mismo ang sumalo sa buong putok ng pagsabog. Lumabas si Accelerator, inis na inis at binulyawan si Yoko. Dahil sa ingay sa tabi ng kanyang silid, hindi raw siya makatulog. Nang makita ni Yoko si Accelerator, natuwa siya. 2 beses siyang humampas, ngunit hindi man lang niya natamaan si Accelerator dahil sa kakayahan nito. Hindi magiging madali ang pagpapatumba sa kanya. Ngunit iba ang iniisip ni Accelerator. Kahit walang bayad, kaya pa rin niyang talunin si Yoko. Saktong sa sandaling iyon, tumakbo si Misaka papunta kay Accelerator. Alam niyang sa halip na magtago, tiyak na hahanapin nito ang laban. Tumakbo si Misaka papunta kay Accelerator habang may dalang bag ng mga cake, kasabay ng pagbagsak ng kisam. Napayuko si Accelerator para masangga ang batang babae, at dahil doon ay nagawang maagaw ni Yoko ang bag ng mga cake ni Misaka. Nang makita ito, nakaramdam ng kakaiba si Minori. Lumingon siya at pinaalalahanan si Yoko na hindi naman kailangang palakihin pa ang gulo. Napagtanto ni Yoko ang punto ni Minori, kaya tumigil siya, naglabas ng 2 smoke bomb at agad na tumakas. Ngayon, galit na si Accelerator. Walang paraan para hayaan lang niyang basta-basta silang dumating at umalis ng ganoon kadali. Nang makita ng isang babaeng pasyente ang balak ni Accelerator na habulin ang mga magnanakaw, nag-alok itong isakay siya sa kanyang kotse. Upang maiwasan ang pagkakadetect ng satellite, alam ni Accelerator na magtatago ang mga ito sa tunnel, kaya kailangan lang niyang bumaba roon para mahuli sila. Kanina, si Hiromi ay tinamaan ng direkta ng atake ni Accelerator, ngunit hindi siya sinagip ni Yoko at Minori at iniwan na lang nila ito, dahilan para makaramdam ng matinding pagkakasala si Minori at matakot na baka mahuli si Hiromi. Ngunit walang pakialam si Yoko. Ang impormasyong dala ni Minori ang pinakamahalaga. Kapag naihatid nila yon sa laboratorio at naibenta, magiging bilyonaryo sila. Sa oras na yon, madali na lang ang pagsagip kay Hiromi. Sa ngayon, ang kailangan nila ay makataka sa pagkakahuli. At para magawa iyon, naglagay si Yoko ng ilang bomba sa mga haliging sumusuporta. Sakto naman, dumating si Accelerator at nakahabol sa kanila. Nagulat si Yoko at agad pinasabog ang lahat ng bomba, pero sa kung anong dahilan, hindi man lang nasaktan si Accelerator. Sumugod siya, sinunggaban si Yoko sa leg, at sinabi niyang lubos niyang naiintindihan ang sandatang ginagamit nito. Ang inilalabas daw niyon ay nitrogen, na nagyelo sa -210 degrees. Ang elementong ito ay sumisipsip ng oxygen sa paligid, kaya kapag may lumapit kay Yoko, nahihilo sila dahil sa kakulangan ng hangin. Inihampas ni Accelerator si Yoko sa pader. Siyempre, pati ang mga gumagamit ng nitrogen ay dapat naapektuhan din. Pero si Yoko ay patuloy pa ring nakakahinga ng normal. Dahil dito, agad nahulaan ni Accelerator na may kinalaman si Minori, na may kakayahang kontrolin ang hangin, kaya natutulungan nitong huminga ang kanyang mga kasama. Napakawalang muwang inyong isipin na kaya akong talunin ng mga mumunting kakayahan na yan. Pinakawala ni Accelerator ang kanyang kapangyarihan, dahilan para pagpawisan ng husto si Yoko. Pero gusto pa rin itong lumaban, ibinuhos ang lahat ng lakas sa isang hampas, ngunit isang kumpas lang ni Accelerator ay naibalik niya ang atake pabalik sa kanya. At agad siyang sumugod at sinipa si Yoko, dahilan para mawalan ito ng malay sa isang iglap. Sa sandaling iyon, lumabas si Minori at hinarang si Accelerator, nagbabantang papatayin ito kapag sinaktan pa niya si Yoko.
Pero habang nagbabangon siya ng boses, nanginginig naman ang kanyang mga binti. Napabuntong hininga si Accelerator at nagpasya na lang na patawarin ang dalawa. Kinuha niya ang bag ng mga cake para ibalik kay Misaka. Nang maging mausisa si Misaka kung ano ang laman, masaya niyang ibinalik ang bag kay Accelerator. Regalo raw iyon para sa selebrasyon ng paglabas ni Accelerator mula sa ospital, kaya kailangan daw niya itong tanggapin. Pagsapit ng takip silim, isang babae ang nakaupo sa tulay at itinapon ang sarili sa ilog. Pagkagising niya, nasa ospital na siya at isinailalim sa agarang gamutan. Lubha siyang nainis. Nag-iwan pa siya ng liham para sa kanyang pagpapatiwakal, pero ni hindi man lang niya nagawang mamatay ng maayos. 3 doktor ang nakatayo sa tabi niya, maingat na inaalagaan siya. Matatag na ang kanyang paghinga at lahat ng tungkulin ng katawan, ngunit sa kung anong dahilan, bigla nilang idineklara na siya ay may sala. Katatapos lang niyang tangkain ang pagpapakamatay at nabigo, pero ngayon, gusto naman nilang mamatay siya. Upang makaiwas sa pagkakadetect ng mga pulis, maingat na gumamit ang 3 iyon ng tubig mula sa ilog kung saan nagtangkang magpakamatay ang babae. Mas masakit pa ito kaysa sa mismong pagpapakamatay. Nagpumiglas ang babae ngunit hindi siya nakatakas. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, gagamitin ang kanyang katawan ng isang organisasyong tinatawag na DA. Makaraan ng 3 araw, may panibagong misyon na naman ang mga pulis ng lungsod. Kailangan nilang magsagawa ng operasyon para hulihin ang isang kriminal na may kakayahang kontrolin ang mga bangkay na nagtatago sa ospital. Kahit may isang kasamahan silang nasugatan, kailangan pa ring ituloy ang plano. Ang pangunahing layunin pa rin ay protektahan ang mga pasyente, kaya tahimik na kumilos ang grupo ng mga pulis. Dahan-dahan silang umakyat sa ikalawang palapag, nang biglang lumitaw sa kanilang likuran ang kriminal at inatake sila ng hindi inaasahan. Samantala, si Accelerator ay nakahiga pa rin sa kanyang silid, kalmadong nagbabasa ng libro. Tila napansin na niya ang nangyayari, ngunit hindi niya ito pinansin. Nang makita ng babaeng kriminal na nagbunot ng baril ang grupo ng mga pulis, alam niyang hindi niya kakayanin ang puwersa ng mga ito, kaya agad siyang tumakas, sinundan ang isang gabay na ruta hanggang sa makarating sa silid ni Accelerator. Nang makita niya itong nakahiga sa kama at hindi tugma sa inilalarawan sa kanya, sandali siyang natigilan. Ngunit wala ng oras. Kinuha niya ang isang litrato ni Misaka at nais sanang itanong kung nasaan ito. Pagkatapos niyang magsalita, biglang sumugod ang grupo ng mga pulis. Nagpumilit tumakas ang kriminal sa bintana, ngunit huli na. Tinamaan siya ng bala na may kuryente at nawalan ng malay, ngunit pilit pa rin niyang inabot ang litrato ni Misaka. Habol ang hininga habang pinapaalalahanan si Accelerator na kung hindi niya agad hahanapin ang bata, mapapahamak ito. Hindi na siya pinayagang magsalita pa, agad siyang pinigilan ng mga pulis at dinala palayo. Nagkunwaring walang narinig si Accelerator upang makaiwas sa gulo. Pagkaalis ng grupo ng mga pulis, umupo siya at matamang tumitig sa litrato ni Misaka na nakahandusay sa sahig. Sa ibaba ng ospital, inihatid ng grupo ng mga pulis ang kriminal papunta sa kanilang sasakyan, saka nagulat pabalik sa headquarters. Maayos ang naging pag-aresto, kaya hindi na nila kinailangang gamitin ang e-coffin plan, kung hindi, baka sila man ay nalagay rin sa panganib. Sa loob ng sasakyan, nagkamalay na ang babaeng kriminal. Upang madisiplina ang isang pasaway na bata, kailangan talaga ng kaunting parusa. Ngumiti ang isang pulis at sinakal siya habang sinisimulan ng isa pa ang sasakyan, naghahanda ng umalis. Sakaling umilaw ang mga headlight, biglang lumitaw si Accelerator sa harap mismo ng kotse. May ilang bagay na kailangan niyang itanong sa babaeng kriminal na kakakaaresto lang nila. Kaagad na itinutok ng isang pulis ang baril kay Accelerator at tumanggi, kaya agad na naunawaan ni Accelerator na hindi sila mga anti-skill police. Ang mga pulis na kilala niya ay sumusunod sa batas at hindi kailanman magtutuon ng baril sa isang sibilyan tulad niya. Nakita siyang nabuking, kaya hindi na nagkunwari pa ang lalaki at isinumpa si Accelerator. Para sa kanya, peke lamang ang mga anti-skill na pulis. Ang organisasyong DAY na kanyang pinaglilingkuran ang siyang tunay na katarungan. Binigyan niya si Accelerator ng huling babala. Lumayo o pairatin niya siya ngayon. Nagkunwari nang natatakot si Accelerator, sa kanya siya pinagtawanan pabalik nang makita ang hindi inaasahang sitwasyon. Sumilip ang kasama ng lalaki at nagpayo na ayon sa utos, hindi sila dapat manakit ng mga pasyente. Ngunit ngayon, sobrang galit na ng isa pa kaya hindi na siya nakinig. Walang pasyente rito, ang narito lamang ay isang humaharang sa daraanan. At ang sinumang haharang sa daraanan ay dapat tumanggap ng nararapat na parusa. Pagkasabi niyon, agad siyang nagpaputok kay Accelerator. Lumipad ang bala papunta sa noo ni Accelerator, ngunit napaligaw ito ng kanyang kakayahan. Nang lumala ang sitwasyon, pinaharurot ng driver ang sasakyan, nagbabalak na salpukin si Accelerator. Ngunit sa kung anong paraan, nagawa nitong buhatin ang buong armored vehicle at ihagis ito sa likuran niya. Dahil sa nakakatakot na kapangyarihan ni Accelerator, napilitan ang DA na ilunsad ang kanilang huling plano.
Inactivate nila ang isang aparatong tinatawag na coffin, at mula sa loob ng armored car ay lumabas ang isang higanteng robot. Binanatan nito ng kanyon si Accelerator, ngunit nanatili itong walang gasgas. Samantala, nakatakas palabas ang babaeng kriminal matapos niyang matanggal ang pagkakatali, salamat sa pagbaliktad ng sasakyan na ginawa ni Accelerator. Natawa ng malakas si Accelerator sa tinatawag ng DA na katarungan. Ang matinding presyon ng kanyang lakas ay kumalat, dahilan para pagpawisan ng malamig ang miyembro ng DA sa takot. Pinakamataas na output ng Yi Coffin ang pinaandar nito at muling nagpaputok kay Accelerator, ngunit ni isang hibla ng buhok nito ay hindi niya magalaw. Tumawa si Accelerator at inasar siya. Iyan lang ba ang lakas ng laruan mo? Kung ganun, oras na para durugin ko ang bagay na ito. Sumugod si Accelerator sa robot na patuloy na nagpapaputok. Sa tulong ng kanyang kakayahan, naipalihis niya ang lahat ng atake, sa kanya natagpuan ang kahinaan nito at winasak sa isang hampas lang. Sa pagkasira ng kanilang gamit na pangkaligtasan at sa kawalan ng mga laruan, wala nang nagawa ang miyembro ng DA kundi tumakbo. Akmang hahabulin na siya ni Accelerator nang biglang mahulog mula sa loob ng robot ang isang bangkay ng babae, dahilan para siya ay mapaatras sa gulat. Sakto namang dumating ang grupo ng mga anti-skill police sa lugar. Agad nilang pinalibutan si Accelerator at hiniling na makipagtulungan siya. Dumating si Yomikawa upang ipagtanggol si Accelerator, tiyak sa sarili niyang isa lamang itong biktima base sa mga pangyayaring naganap. Pagkatapos niyon, isinalaysay ni Accelerator sa kanya ang lahat. Tungkol sa organisasyong iyon, sabi niya, "Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyan," tugon ni Yomikawa. Samantala, ang bangkay ng babae ay ibinalot na ng mga pulis sa body bag. Malinis pa rin ang katawan nito, ngunit matagal nang nawala ang mga senyales ng buhay. Hindi nagtagal, nakumpirma rin ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng bangkay. Siya si Hasami, ang babaeng tumalon mula sa tulay upang magpakamatay 3 araw na ang nakalipas. Mukhang ginamit ng tinatawag na grupong DA ang kakayahan ni Hasami para sa higanteng robot na iyon. Hinuha lang iyon ni Accelerator, ngunit para sa mga pulis, tila wala iyong lohika. Sa mga tala, ang kakayahan ni Hasami ay level 2 lamang. Ngunit ang eksenang ito ay mukhang gawa ng hindi bababa sa level 4. Hindi ko na problema yan. Kung gusto ninyong malaman, kayo na ang mag-imbestiga, sabi ni Accelerator habang tumayo at bumalik sa ospital. Samantala, ang miyembro ng DA na nakaligtas ay bumalik upang iulat sa kanyang mga nakatataas ang buong misyon. Galit na galit siya at sinisi ang doktor. Klarong nakumpirmang level 4 ang robot, kaya paano nito hindi natalo ang isang pasyente lang sa ospital? Iyon ay prototype pa lamang, kaya hindi pa nito mailabas ang buong lakas, sagot ng doktor. Noong una, ipinilit nilang isama ang bagay na iyon, ngayon na nasira, sila pa ang sinisisi. Mas mahalaga pa, ayon sa doktor, ay ang target ng misyon. Kailangan nilang madala ang target sa lugar ng proyekto upang maipagpatuloy ito. Pagkarinig nito, namutla ang lalaki dahil sa gitna ng labanan, nakatakas ang target. Ang A ay isang organisasyong nagtataguyod ng katarungan, at kung ang katarungan ay hindi kayang lumaban sa kasamaan, ano pa ang silbi nitong manatili? Ayaw ng mga pinuno na magpakain ng asong hindi marunong magbantay ng bahay, kaya sa susunod na hakbang, ibinigay nila ang lahat ng kapangyarihan kay Dotshon upang siya na ang mamahala. Ang nabigong miyembro ng DA ay wala ng silbi, kaya nagpasya rin silang bawiin ang kanyang katawan. Ang natira na lamang ay ang walang pag-asang mga sigaw nito. Pagbalik sa ospital, nasalubong ni Accelerator si Misaka sa daan papunta sa kanyang silid. Hating gabi na, ngunit gising pa rin siya, kaya nagtaka si Misaka. Ang mga bata ay hindi dapat nagpupuyat, sabi ni Accelerator, sabay hatid kay Misaka pabalik sa kanyang silid. Bigla niyang naalala ang sinabi ng babae kanina na kung hindi niya babantayan si Misaka, mapapahamak ito. Kaya bumalik si Accelerator, hinaplos ang ulo ni Misaka, at nangakong hindi siya aalis upang mapanatag ito bago bumalik sa sarili niyang silid. Pagdating niya roon, naghihintay na ang babaeng kriminal. Ipinakilala nito ang sarili bilang Esther, at bagaman medyo bastos daw kung tutuusin, matapos siyang iligtas ni Accelerator minsan, may bagay daw siyang gustong ipakiusap. Agad, ginamit ni Accelerator ang kanyang kakayahan para sakalin si Esther. May pagkakamali kayo rito. Hindi ako ang mabuting tao na nagligtas sa iyo. Bilang patunay, tinakot ni Accelerator na papatayin si Esther doon mismo. Naiyak si Esther, hindi lumalaban at tinanggap ang kanyang kapalaran. Bumalik siya para humingi ng tulong kay Accelerator dahil kinakailangan. Dahil kung hindi, magwawakas ang mundong ito. Kasalanan ko ito dahil ako ang nagturo sa organisasyong Day kung paano kontrolin ang mga bangkay. Kung ang aking kamatayan ang makapagsisilbing dahilan para kumilos si Accelerator at pigilin sila, tinatanggap ko na ako ang pagkaparusahan niya rito. Nang marinig ito, tinigil ni Accelerator ang kanyang kakayahan at pinakawalan si Esther. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang DA. Hindi siya masamang tao, ngumiti si Accelerator.
Ngayon, aalisin ko ang grupong DA na ito para malaman ni Esther kung ano ang tunay na masamang tao. Agad na nagnakaw ng motorsiklo sina Accelerator at Esther para sa kanilang misyon. Nakaupo sa likod ni Accelerator, naalala ni Esther ang araw na nagising siya sa isang bodega. Nandoon si Dr. Dachshund, naghihintay lamang na magising siya upang ihagis ang isang bungo kay Esther. Pagkatapos ay ngumisi ito ng may kasamaan. Sa wakas, nakarating sila sa bodega na yon. Gustong humanap ng paraan si Esther para makapasok pero hindi na kailangan iyon ni Accelerator. Ang pagwasak na lang sa pader at pagpasok ang pinakamabilis na paraan. Pumasok ang dalawa at nagsimulang magsiyasat. May bangkay sa loob, ngunit ito ay naproseso na ng napakalinis, kaya kahit gamitin ang kakayahang bumasa ng alaala, wala silang makuhang impormasyon. Nagpatuloy si Accelerator sa paghahanap hanggang sa madiskubre nila ang isang dambuhalang robot, dahilan para matigilan si Esther sa takot dahil nakilala niya ito bilang Kyongkai. Sa loob ng robot na ito, nagsimulang bumati si Dr. Dachshund kay Esther. Matagal na raw silang hindi nagkikita, at hindi niya inakalang may lakas ng loob si Esther na bumalik sa lugar na ito. Madasalig nakiusap si Esther na itigil na ni Dachshund ang kanyang ginagawa. Siyempre, hindi ito pumayag si Dachshund. Simula pa lang, si Esther ang nagturo sa kanya kung paano kontrolin ang mga bangkay para sa ganitong mga layunin. Napaluhod si Esther, hindi matanggap ang katotohanan. Ginawa niya iyon dahil gusto lang niyang makamit ang kaligayahan, ngunit para kay Dachshund, isa lamang itong laro. Sino ba naman ang gagamit ng mga bangkay para sa pansariling layunin gaya niya? Napaiyak si Esther at taimtim na nakiusap kay Dachshund na itigil na ang ginagawa niya. Doon na nagsalita si Accelerator. Agad na nakilala ni Dachshund kung sino siya at maingat na pinagmasdan si Accelerator. Isang perpektong katawan. Ipinahayag niyang interesado siyang gamitin ang katawan ni Accelerator para sa kanyang mga eksperimento. Napabuntong hininga si Accelerator. Hindi niya talaga maintindihan ang mga taong kagaya ni Dachshund at doon niya sinimulang pakawalan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nagbigay na ng babala ang robot ni Dachshund. Habang pinagmamasdan ang datos, labis na namangha si Dachshund. Nais niyang malaman kung ano ang susi na nagbibigay daan kay Accelerator na gamitin ang kanyang kakayahan. Ngunit sa ngayon, ang makipaglaban kay Accelerator ay walang malaking pakinabang para sa kanya. Kaya nagpa siya siyang umatras. Siyempre, hindi siya hahayaang makatakas ni Accelerator ng ganoon kadali. Pinakawalan niya ang enerhiya para barilin ito, ngunit mabilis na lumikha ng harang ang robot, tuluyang pinigilan ang atake. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Dachshund si Accelerator na bilang paghahanda sa pakikitungo sa kanya, matagal na niyang kinokolekta ang maraming datos. Ang kakayahang ginagamit ni Accelerator ay nangangailangan ng paghipo sa isang bagay upang makontrol ito. Kaya kung hindi niya mahahawakan ang robot ni Dachshund, magiging walang silbi ang kanyang kakayahan. Pagkatapos noon, binaril ni Dachshund ang kisam at tuluyang naglaho. Si Esther ay patuloy pa ring pinahihirapan ng konsensya dahil sa mga kasalanang nagawa niya. Tama si Dachshund. Hindi siya naiba rito. Ginamit din niya ang mga bangkay para sa pansariling kapakanan. Hindi na ito pinansin ni Accelerator at umalis na lamang. Kinabukasan ng umaga, masiglang nagdala ng pagkain si Misaka sa silid hospital ni Accelerator. Pagkapasok niya at makita si Esther, agad siyang naging mausisa at lumapit para tanungin kung sino ito. Magpapakilala na sana ng totoo si Esther, ngunit sininyasan siya ni Accelerator. Kaya napilitan siyang baguhin ang sagot, sinabing kaibigan daw siya ni Accelerator. Siyempre, alam ni Misaka na may tinatago sa kanya sina Esther at Accelerator. Nagtatago ng babae, pinapasok pa sa silid hospital, tapos pinapabili pa ng pagkain para rito. Galit na minura ni Misaka si Accelerator sa pagiging babaero. Pagkatapos ay inihagis niya ang kahon ng pagkain sa mukha nito. Hindi nagalit si Accelerator, ngunit tumayo ito. Agad namang nagtago si Misaka sa likod ni Esther. At inanyayahan niya ang dalawa na lumabas para kumain sa isang restoran. Kahit ayaw na ayaw talaga ni Accelerator lumabas, nasira na rin naman ang tanghalian, kaya napilitan siyang sumama. Hindi maalis ni Esther ang tingin kay Misaka, hindi makapaniwala na ang ganitong kaliit na bata ay dumaan na sa 10,000 ulit ng kamatayan at muling pagkabuhay. Mabilis na nakarating ang tatlo sa restoran. Pagkakita ni Esther sa menu, kumislap ang kanyang mga mata. Hindi pa niya natitikman ang mga pagkain ito noon, kaya tuwing ituturo niya ang isang putahe, ipaliliwanag naman ni Accelerator kung ano yon, hanggang sa tuluyang umorder sila ng halos lahat. Masayang umata si Esther ng isang piraso, at sinundan pa ni Misaka na siya namang nagsubo sa kanya ng isa pa. Sa sandaling yon, napaiyak si Esther. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kainit na pagkain kailanman. Tunay ngang ang lungsod na puno ng teknolohiya ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Nang siya naman ang magpapakain kay Misaka, biglang tumayo si Accelerator, dahilan na kailangang tumawag sa telepono.
Matagal na niyang binabantayan ang organisasyong DOT at para matagpuan ito, kailangan niya ng taong bihasa sa mundong kriminal. Kaya direkta siyang tumawag sa kapatid na babae na may kulay lilang buhok sa ospital para magtanong. Wala itong alam tungkol doon. Kung wala, ayos lang. Binaba ni Accelerator ang tawag at bumalik sa restoran, ngunit nadatnan niya ang kaguluhan at isang sulat na iniwan ni Misaka. Sa sobrang kakulitan ng bata, nabasa raw ni Misaka ng tubig ang damit ni Esther, kaya bumalik na silang dalawa sa ospital. Si Accelerator na lang daw ang magbabayad pagbalik niya. Pagkatapos noon, bumalik din si Accelerator sa silid, eksaktong nagbibihis si Esther. Agad namang inihagis ni Misaka ang unang diretsyo sa mukha ni Accelerator para hindi siya makasilip. Hindi maunawaan ni Esther kung bakit kailangang mainis si Misaka. Para sa kanya, normal lang iyon. Kaya kinailangan tuloy siyang turuan ni Misaka ng leksyon tungkol sa katawan ng babae. Sakto namang pumasok ang doktor sa silid, tinatawag si Misaka para sa medical na pagsusuri. Pagkaalis ni Misaka, tumingin ang doktor kay Accelerator upang pag-usapan ang kaso ni Hasami na ipinapaimbestiga ng mga pulis. Sinuri na niya ang katawan nito, ngunit dahil 3 araw na itong patay, hindi na siya makakuha ng maraming impormasyon. Isang pirasong papel lang ang natagpuan niya, nakatago sa loob ng bibig nito. Ipinasa ito ng doktor kay Accelerator bago umalis. Sa isang tingin pa lang, agad na nakilala ni Esther na ang ibinigay ng doktor ay isang mababang uri ng mahika o charm. Agad na nagtungo ang dalawa sa morgue kung saan nakalagay ang bangkay ni Hasami. Dito nagsimulang ipaliwanag ni Esther ang tungkol sa kanyang kakayahan. Ang kanyang pamilya ay lumikha ng isang teknik sa pagtawag ng kaluluwa, na kayang idugtong ang kaluluwa sa mga bangkay at kontrolin ang mga ito ayon sa kagustuhan. Inilabas ni Esther ang kanyang charm at inilagay ito kay Hasami upang magsuri. At totoo nga, bukas pa rin ang landas ng kaluluwa ni Hasami. Kung pababayaan lang ito, ang kaluluwa ni Hasami ay maglalagalag magpakailanman, hindi kailanman muling maisisilang. Kaya sinimulan ni Esther gamitin ang kanyang kakayahan, parehong upang iligtas si Hasami at bawiin ang kaluluwang ginamit niya upang kontrolin ang bangkay. Tahimik lamang na nakaupo si Accelerator, pinagmamasdan ang ginagawa ni Esther. Sa sandaling iyon, lumitaw sa hangin ang isang malabong imahe ng utak, na labis na ikinawili ni Accelerator, kaya't tinangka niya itong hawakan. Agad niyang naranasan ang lahat ng mga alaala ni Hasami, kabilang na ang bahagi kung saan siya ay sinagip ng organisasyong Day at pagkatapos ay muling pinatay. Pagkakita niya rito, pinilit ni Accelerator na kumawala. Mabilis na tumakbo si Esther palapit upang tingnan kung ayos lang si Accelerator. Ang basta na lang paghawak sa mga natitirang alaala ng kaluluwa ay napakapanganib. Hawak ang ulo, dahan-dahang tumayo si Accelerator. Muling sinuri ni Esther ang bangkay. Matagumpay nang na-activate ang kanyang charm. Sakto namang pumasok ang 2 pulis sa silid. Hindi raw iyon lugar para sa mga bata, kaya pinalabas nila sina Accelerator at Esther. Kakaibang masunurin si Accelerator, ngunit medyo kinakabahan si Esther. Katatapos lang niyang ilagay ang charm sa bangkay, at ang inaalala niya lang ay baka bigla itong bumangon habang naroon pa ang 2 opisyal. Mumiti si Accelerator at marahang pinaalalahanan si Esther na hindi iyon ang dapat alalahanin sa ngayon. Sa loob ng morgue, inilantad ng 2 pulis ang kanilang totoong pagkakakilanlan. Hindi sila mga anti-skill na pulis, kundi mga kasapi ng organisasyong Day na ipinadala upang sirain ang bangkay ni Hasami. Habang hinahanap nila ang bote ng kemikal na pampabulok, hindi nila ito makita saan man. Mula sa labas, marahang natawa si Accelerator habang naglalakad papasok ng silid. Ang boteng hinahanap nila ay matagal nang nasa kamay niya. Kilala ni Accelerator ang mga impostor na ito, kaya binuksan niya ang bote at inihagis ito sa kanila. Mabilis ding nakaiwas ang 2 iyon, kumilos sa magkabilang gilid. Ang pagdisiplina sa masasamang bata ay bahagi ng kanilang misyon. Pansamantalang isinantabi nila ang bangkay at agad nilang hinugot ang kanilang mga sandata, handang labanan si Accelerator. Nakatuon ang atensyon ng 2 kay Accelerator, hindi na mamalayang nakaupo na sa likuran nila si Hasami. Nang mapansin nila ito, natigilan sila sa takot, hindi makapaniwalang buhay ito muli. Malinaw na pinatay na nila ito sa ngalan ng kanilang katarungan. Walang pakialam si Hasami, tanging ang target lang niya ang kinilala. Ang 2 kasapi ng DA ay banta kay Esther, kaya napagdesisyonan niyang alisin na sila ngayon din. Sa isang hampas ng kanyang binti, nabasag na agad ni Hasami ang sahig. Sa sobrang takot, umatras ang kasapi ng DA at agad na bumunot ng baril. Naramdaman ni Hasami ang panganib at agad siyang kumuha ng posisyon para protektahan ang mga mahalagang bahagi ng katawan. Pagkaputok ng baril, sumugod si Accelerator, pinaandar ang kanyang kakayahan upang ibalik ang lahat ng bala na papunta kay Hasami. Pagkatapos ay humalakhak si Accelerator. Plano pa naman sana niyang tanungin muna ang mga ito. Masasama talaga sila, gusto pa nilang tunawin ang bangkay ng isang patay na tao. Kaya naisip ni Accelerator na mas mabuting paglaruan na lang niya sila.
Sumugod siya, pinagdikit ang ulo ng kasapi ng DA sa pader, saka pinaandar ang kanyang kakayahan upang magpadala ng kuryente sa katawan nito. Napasigaw ito sa matinding sakit bago tuluyang himatayin sa takot. Nainis si Accelerator. Nag-aangking masamang tao pero takot naman mamatay, nakakabigo talaga. Sige, lalaruin na lang niya yung isa. Ngunit bago pa man siya makalingon, biglang lumabo ang kanyang paningin. Lumuhod si Accelerator, hawak ang kanyang noo, at nang tingnan niya, natuklasang bumuka muli ang kanyang sugat. Agad na tumakbo si Esther palapit upang suriin ang kalagayan niya. Gusto pa sanang lumaban ni Accelerator, ngunit hindi na kaya ng kanyang katawan, at nawalan siya ng malay makalipas ang ilang sandali. Ngumiti ang kasapi ng DA, alam niyang sinuwerte siya, may pagkakataon siyang makatakas. Kaya't binaril niya ang kisem kung saan naroon sina Esther at Accelerator, pinilit si Hasami na iligtas sila upang makalabas siya. Tinabig ni Hasami ang lahat ng gumuhong debris. Mabilis namang sinuri ni Esther ang sugat ni Accelerator. Ayon sa nakita ni Hasami, walang panganib sa buhay ni Accelerator. Kailangan lang niya ng sapat na pahinga at gagaling din siya. Ang mas mahalaga, gusto ni Hasami marinig ang opinyon ni Esther kung dapat bang habulin nila ang kasapi ng DA. Agad namang tumanggi si Esther. Para sa kanya, mas mahalaga si Accelerator. Sa labas, tumatakbo ng patakas ang kasapi ng DA. Halos mabangga na niya ang isang batang pasyente nang biglang lumitaw ang isang kopya ni Misaka upang harangin siya. Kinumpirma nitong isa itong kriminal na kailangang arestuhin, kaya agad siyang pumasok sa combat mode. Madaling naiwasan ni Misaka ang kanyang atake at handa nang gumamit ng kuryente upang hindi ito makagalaw. Ngunit sa kasamaang palad, may kakayahang panlaban sa kuryente ang uniforme nito kaya nahuli si Misaka. Pagdating nina Esther at Hasami, nakarating na rin ang kasabwat ng DA na may dalang sasakyan at pinilit siyang umalis. Nagdesisyon itong gawing bihag ang kopya ni Misaka, binugbog ito hanggang mawalan ng malay, isinakay sa kotse at saka naglaho. Gusto sanang habulin ni Hasami, ngunit pinigilan siya ni Esther. Hahabulin nila ito kapag handa na sila ng maayos. Ayaw na niyang ulitin pa ang mga pagkakamaling nagawa noon. Sa operating room, si Accelerator ay inihahanda na para sa operasyon. Abala ang doktor sa paghahanda ng lahat habang nagrereklamo tungkol kay Accelerator. Malinaw na niyang sinabi na huwag muna itong gumawa ng mabibigat na galaw, talagang hindi ka panipaniwala. Sa labas ng kalsada, nakatayo si Uiharu, naghihintay sa pulang ilaw nang biglang lumitaw ang isang kaibigan, tinaas ang palda niya, at nagtawanan. Doon nagsimulang magkwento ang kaibigan ni Uiharu tungkol sa isang urban legend. Narinig raw niya ang tungkol sa isang tren na tumatakbo ng walang tigil, hindi kailanman humihinto sa anumang istasyon. Hindi naniwala si Uiharu sa kwento. Pero ang totoo, may ganoong tren talaga, at patuloy pa rin itong tumatakbo sa ilalim mismo ng kanilang lungsod. Sa tren, isang mataas na pinuno ng DA na organisasyon ang kakareceive lang ng tawag mula kay Dr. Dachshund. Tumawag ito ngayon para ipaalala ang ilang bagay. Kamakailan, masyado nang lumalampas ang DA na organisasyon, lalo na nang magdulot ito ng malaking kaguluhan sa ospital, at umaasa si Dachshund na hindi na ito maulit. Pagkababa ng tawag, napaisip din si Mr. Breaker tungkol sa isyong iyon. Akala niya noon na magiging kapaki-pakinabang sa kanya ang DA na organisasyong ito, pero marahil panahon na para itapon na sila at magsimula ng bagong proyekto. Agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na i-activate ang Scavenger Project. Sa ospital naman, nagkamalay na si Accelerator. Nasa tabi niya si Misaka, matyagang nag-aalaga sa kanya. Gusto sanang alukin ni Misaka si Accelerator ng mansanas, pero hindi niya alam kung paano ito balatan. Nanghihinayang si Accelerator at napilitan na lang na sabihing bumili si Misaka ng isang lata ng itim na kape. Bagaman ipinagbawal ng doktor ang paggamit ng mga pampagising, marahil para kay Accelerator, iyon ay parang gamot lang. Masayang tumakbo agad si Misaka para bumili. Doon naman lumitaw ang kopya ni Misaka. Upang hindi malaman ng orihinal, pansamantala niyang pinutol ang koneksyon ng impormasyon. Pagkatapos, iniabot niya kay Accelerator ang liham na iniwan ni Esther. May isang sibilyan na dinukot at kailangang iligtas ni Esther. Sakto namang tumawag si Kikyo, dala ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa grupo ng DA, ayon sa hiling ni Accelerator. Tungkol sa grupong iyon, kikilos daw sila ayon sa kanilang sariling ideal ng katarungan. Karamihan sa mga miyembro ng grupo ay mga individual na napagsabihan dahil sa kanilang labis na kilos, kaya nagkaroon sila ng malaking pakikiramay sa isa't isa. Ibinabahagi nila ang lahat ng impormasyon at teknolohiya tungkol sa kanilang sarili sa iba, at sa pagdaan ng panahon, dumarami ang sumasali sa organisasyon. Kaya biglang lumakas ang organisasyong ito. Ayon sa impormasyong nakalap ni Kikyo, noon ay may isang pinuno ng lungsod na tumatakip para sa kanila. Ngunit tila ngayoy unti-unti nang nabubunyag ang kanyang mga dumi, kaya malamang na malilipol din agad ang grupong DA na ito.
Maitim na pinaalalahanan ni Kikyo si Accelerator na kung balak niyang makialam sa usaping ito, kailangan siyang maghanda ng mabuti. Napahagulhol sa tawa si Accelerator, anong paghahanda pa? Sinumang itinuturing niyang target ay siguradong papatayin niya sa kanyang sariling mga kamay. Sa panig nina Esder at Hasami, patuloy silang naghahanap ng mga bakas ng grupong DA gamit ang matalim na pang-amoy ni Hasami. Samantala, mainit na nag-agawan ang organisasyong DOT, lalo lang silang nagiging walang takot. Handa na silang lumaban sa gobyerno para sa kanilang katarungan, dahilan para madismaya ng husto si Datsun. Habang papalabas na sana siya, nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa kopya ni Misaka na kanilang nahuli. Kaya agad tumawag si Datsun upang humiling na siya ang magpanatili rito bilang susunod na target ng eksperimento. Sa himpilan ng pulisya, abala si Yomikawa sa investigasyon. Habang mas sinusubaybayan niya, lalo siyang nabibigla sa mga miyembro ng teroristang organisasyon. Napakahusay ng pagkakatago ng kanilang mga pinagmulan, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang silang lahat na bunyag ngayon. Nag-scroll pa si Yomikawa at nagulat ng matuklasan na sa hanay ng mga miyembro ng DA, may isa palang dating pulis ng anti-skill. Nawala ito matapos maparalyze sa isang bahagi ng katawan ang kanyang estudyante. Bakit siya sasali sa teroristang organisasyong ito? Pag-scroll pa niya, nadiskubre naman niya ang isa pang miyembro ng anti-skill. Ang taong ito ay nasuspinde dahil sa iligal na pagdadala ng mga armas. Habang patuloy siyang nagbubuklat, lalong pinagpawisan si Yomikawa. Dahil halos lahat ng madidilim na bahagi ng organisasyong anti-skill ay narito. Biglang yumanig ang isang malakas na pagsabog at sunod-sunod din tumunog ang alarma ng himpilan ng pulisya. Ang pagsabog ay naganap sa bodega ng Distrito 3, kaya mabilis na kumilos si Yomikawa at ang kanyang mga kasamahan. Sa panig naman ng bodega, ito ay gawa ng grupong scavenger. Sila ay inupahan upang puksain ang organisasyong DA. At ito pa lamang ang simula nila. Alam nilang napakarami ng grupong DA, at ang bodega na ito ay isang maliit na bahagi lamang. Dahil tinanggap na nila ang misyong ito, kailangang durugin nila ito hanggang sa ugat. Kaya isang miyembro ng grupo ang lumapit upang gamitin ang kanyang kakayahan. Agad na lumipad sa himpapawid ang napakaraming mga mata, minamasdan ang paligid upang matukoy ang mga posisyon ng grupong DA. Sa wakas, natagpuan nila ang susunod nilang target. Kinagabihan, sa pabrika ng Sukuna Material Supply, sinimulan ng Anti-Skill Police Special Team 1 ang kanilang operasyon sa paglusob. Ilang miyembro ng koponan ang unang umusad upang magtanim ng mga mina, pagkatapos ay umurong upang hintayin ang pagsabog. Pagdating ng sandali ng pagsabog na siyang lumikha ng daanan, agad sumugod ang buong pangkat. Mabilis namang napansin ng grupong manika ang kanilang presensya at nagkaisa upang harangin ang daraanan. Nagpalitan ng matinding putukan ang magkabilang panig. Ang posisyon nila ngayon ay napakalapit na sa freight elevator. Kahit anong pilit ng grupong DA, dahil sa kakulangan ng mga miyembro, unti-unti silang nawalan ng kalamangan. Samantala, tumatakbo pa rin ng buong bilis sina Esder at Hasami, sinusundan ang mga bakas ng mga dumukot sa kopya ni Misaka. Sa kabilang banda, si Misaka ay kampanteng ikinukwento pa rin ang kanyang nagawa, ang pagbilhan ng kape kay Accelerator. Hindi ito pinansin ni Accelerator at inalis ang aparato sa kanyang leg upang isaksak sa charger. Ngunit ang aparatong iyon ay parang pinagkukunan ng buhay ni Accelerator. Pagkaalis pa lang niya nito, halos mawalan na ng lakas ang kanyang buong katawan. Nabitawan niya ito at nahulog sa sahig, kaya agad itong pinulot ni Misaka at ibinalik sa kanya, sabay bigay ng payo. Kung hihilingin lang ni Accelerator, handa siyang gawin ang kahit ano. Ngumiti si Accelerator nang marinig iyon. Ito mismo ang dahilan kung bakit kahit madaldal si Misaka, hindi niya kailanman magawang paalisin ang bata. Samantala, sobrang tindi ng putukan ng grupong pulis. Ang grupong DA ay naubusan na ng bala kaya napilitan silang umurong. Siyempre, walang patid na sinundan sila ng grupong pulis. Habang kumikilos, ipinaliwanag ni Yomikawa sa kanyang mga kasamahan ang tungkol sa mga miyembro ng DA. Karamihan sa kanila ay dating miyembro ng anti-skill, ngunit pinagalitan at sinuspinde dahil sa labis na paggamit ng puwersa. Pagkarinig nito, hindi pa rin maunawaan ng binatang kasama niya. Noon, kahit anong paghahanap nila ng impormasyon, wala silang makita. Ngayon naman, bigla na lang silang nagsisilabasan, na parang ang taong dating nagtatago sa kanila ay hindi na sila pinoprotektahan. Bakit ganito? Ano ba talaga ang layunin nila? Layunin? Para kay Breaker, ang isang asong hindi na sumusunod sa amo ay kailangang itapon. Sa panig naman ni Datsun, nakatanggap siya ng napakaraming sigaw ng tulong mula sa grupong aso. Masyado na silang hinahabol ng mga pulis at halos hindi na nila kayang lumaban. Kung magpapatuloy ito, tuluyan nang mawawala ang kanilang Branch 1. Kaya nakiusat sila kay Datsun na ilabas na ang kanyang sikreto. Nang marinig ito, nainis si Datsun at minura sila.
Sa nakaraang misyon, kung nagawa lang nilang madala pabalik ang orihinal na Misaka, natapos na sana niya ang lihim na sandatang iyon. Ngunit dahil bigo sila sa tungkulin, ito ngayon ang kabayaran. Pero sa ngayon, may kaunti pa rin silang swerte dahil may ibang plano si Dachan para sa sitwasyong ito. Direkta niyang pinuntirya ang Misaka clone na kanilang nahuli. Bagaman hindi ito ang orihinal, maaari pa rin itong magsilbing kapalit, kaya inutusan niyang ipadala agad sa kanya ang clone na yon. Pagkababa ng tawag, tumayo si Dachan. Sa bibig ay pumayag siyang iligtas ang grupo, ngunit sa totoo lang, matagal na niyang balak itapon ang DA na ito. Pagdating ng Misaka clone sa kanyang mga kamay, agad din niyang isusuko at pababayaan ang mga ito. Sa gitna ng labanan, masyadong pinilit ng anti-skill police, kaya napilitang manatili at lumaban ang grupo ng DA. Habang nagpapaputok pabalik, minumura nila ang grupo ng pulis, sinasabing hindi basta-basta magagapi rito ang kanilang katarungan. Isa sa mga miyembro ng DA ay nakatanggap ng utos na dalhin ang Misaka clone sa itinakdang lugar, nang walang kahit anong tulong mula sa mga kasamahan. Nang malaman nilang ito ang tanging paraan para baliktarin ang sitwasyon, pumayag din silang tapusin ang misyong ito. Samantala, nakumpirma na rin ng Scavenger Group ang kanilang susunod na target. Dahil hindi na nagpapaputok ang grupo ng DA, iniutos ni Yomakawa na itulak pa ng mas malalim ang operasyon sa lagusan. Masyadong madilim sa loob, kaya napilitan ang grupo ng pulis na buksan ang kanilang mga flashlight para tuloy-tuloy na masuri ang paligid. Sa hindi malamang dahilan, biglang lumitaw sa harapan nila ang isang dambuhalang robot, nagpapaputok ng 6 na baril ng sabay-sabay sa kanila. Walang silbi ang mga bulletproof shield, kaya napilitan silang umatras palabas ng lagusan. Doon natuklasan ni Yomakawa na tumatakas ang grupo ng DA sa ikalawang palapag, kaya sumigaw siya ng malakas, tinatawag ang pangalan nito. Agad na naunawaan ni ito ang layunin ni Yomakawa, at itinulak niya ito paitaas sa ikalawang palapag upang harangin ang mga tumatakas. Anuman ang binabalak ng mga yon, buong tapang na sumugod si Yomakawa, itinulak pababa ang dalawang lalaki, iniwan na lamang ang may dalang Misaka clone. Parehong naglabas ng baril ang dalawa, itinutok ang mga yon sa mukha ng isa't isa. Sa ibaba, sobrang brutal na nagpapaputok ang robot. Napakalaki ng agwat ng lakas ng putok, kaya napilitang tumawag ng paulit-ulit ang team ng pulis para humingi ng karagdagang tulong. Ngunit sa kabilang dulo ng radyo, hindi boses ng kanilang mga kasamahan ang sumagot, kundi ang boses ng Scavenger Group. Nakapasok na sila sa pabrika at pinatay ang lahat ng naiwan doon upang tumulong. Ang nagpapatakbo ng robot ay nawawalan na rin ng pasensya, kaya inilabas niya ang huling plano. Mula sa loob ng katawan ng robot, nagsilabasan ang mga lumilipad na aparato. Sa isang magaan na tama lang, napupunit sa kalahati ang mga bulletproof shield ng mga pulis. Isa-isang bumabagsak ang mga kasapi ng team, dahilan para malito ng husto si Yomakawa. Ang tanawin ay tila impyerno. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumitaw mula kung saan ang mga eroplanong papel. Lumilipad ang mga ito sa paligid ng mga aparatong iyon at nagsimulang sumabog, winawasak ang lahat ng bagay. Habang unti-unting nawawala ang usok at alikabok, nagulat ang Dog Group nang mapagtanto nilang dumating na ang Scavenger Group. Isa itong pagbabago ng sitwasyon na hindi nila inaasahan, ngunit sa puntong ito, wala na silang magawa kundi harapin ang mga ito. Sumunod sa utos ang taga-kontrol ng robot at pinaabante ito ng diretsyo, ngunit sa hindi malamang dahilan ay tuluyang huminto ito. Malinaw na ang robot na ito ay may bigat na 120 tonelada. Masayang ipinaliwanag ng babaeng leader, bago siya mamatay na ang kakayahan niya ay kontrolin ang friction. Ang robot ay gumagalaw gamit ang mga gulong, kaya kung walang friction sa lupa, paano ito usad? Dahil hindi na makausad, napilitan ang lalaking iyon na umatras. Nang makita ng leader na nagpapakita ito ng senyales na tatakas, agad niya itong hinabol. Marahan niyang hinaplos ang lupa, binago ang friction sa lugar kung saan nakatayo ang robot, dahilan para maging parang ice rink ang sahig. Nagsimulang umikot ng marahas ang robot, nawala ng direksyon, hindi na makontrol at bumangga ng diretsyo sa pader. Napakalakas ng banggaan na nagsimulang manginig at gumuho ang kisame. Ang lalaking may dala ng Misaka clone ay mabilis na nakatanggap ng kanyang parusa. Tinamaan siya sa ulo ng mga bumagsak na bato at agad na namatay. Si Misaka naman ay nagsimulang dumulas pababa. Nang makita ito, napilitan si Yomakawa na tumalon para abutin ang kamay ni Misaka, desperadong pigilan siyang mahulog. Ngunit sa sandaling iyon, dumulas din pababa ang bangkay ng kasapi ng DA at tumama kay Misaka, dahilan para hindi na siya makayanan ni Yomakawa. Diretsong nahulog si Misaka pababa. Sa sandaling akala mong mamamatay na siya, biglang lumitaw si Esther sa tamang oras upang iligtas si Misaka, saka ito marahang inilapag sa lupa para suriin. Sa kabutihang palad, hindi man lang nasaktan si Misaka. Sa sandaling iyon, muling narinig ang tinig ng Scavenger Group. Napagtanto nilang ang taong kakaligtas lang ni Esther ay siya mismong target nila. Kailangan pa nilang pasalamatan si Esther sa ligtas na pagsagip kay Misaka.
Binigyan nila si Esther ng isang pagkakataon, iwanan si Misaka, at patatawarin nila siya, pero kung magpipilit siya, mamamatay siya. Sa sandaling iyon, si Yomakawa na may dalang kalasag ay agad tumakbo at tumayo sa harap ni Esther. Matapos niyang masaksihan kung paano pumatay ang mga iyon ng napakaraming tao, paano pa siya maniniwala na pakakawalan sila? Kung gusto nilang lumaban, sige lang, harapin nila ito. Unti-unti ring nawala ng pasensya ang scavenger group. Kaya isang babaeng may kulay ubeng buhok sa kanilang koponan ang tumanggap ng misyon na alisin si Yomakawa. Inaktibo niya ang kanyang kakayahan, at agad namang nagsipagtipon ang mga piraso ng papel sa paligid niya, bumubuo ng isang battle armor na mukhang napaka-cute. Sa ospital naman, matapos ma-charge ang device ni Accelerator, nakabalik na rin si Misaka sa kanyang silid. Umupo si Accelerator at naalala ang sinabi sa kanya ng kopya ni Misaka. Ang taong dinala ng dog group ay napakahalaga para sa kanya. Kaya paano niya hahayaang mapunta ito sa panganib? Kaya umalis si Accelerator sa silid ng ospital. Naunawaan ni Misaka ang intensyon ni Accelerator at agad siyang tumakbo palabas para tanungin ito. Napilitan si Accelerator na gumamit ng palusot na kailangan niyang pumunta sa convenience store bago siya payagang makalabas. Pagkalabas pa lang niya sa gate ng ospital, agad niyang inaktibo ang kanyang kakayahan, tumalon diretsyo sa bubungan. Mula sa bubungang ito patungo sa susunod, hinanap niya ang pinakamaikling daan papunta sa kanyang target. Sa tulong lang ng 4 na tao, nagawa nilang pabagsakin ang isang higanteng robot, dahilan para mapawisan sa kaba si Yomakawa. Halos walang impormasyon tungkol sa kanila, kaya sigurado siyang galing sila sa isang lihim na organisasyon. Natapos nang mag-transform si Naru at nagsimulang kumilos. Tinamaan niya ng napakalakas ang lupa, dahilan para yumanig ng matindi ang buong gusali. Pagkatapos, humalakhak si Naru, ipinagyayabang ang kanyang lakas. Pagkatapos ay tumalon siya pabalik sa kanyang mga kasama, at ginamit ang isang miyembro ng kanilang grupo bilang halimbawa para bigyan ng pagpipilian si Yomakawa, kamatayan, baliin isa-isa ang mga braso niya, o putulin ang ulo ni Yomakawa. Sa puntong ito, tinanong ni Yomakawa kung bakit gusto nilang kalabanin ng ganoon ang pulisya. Ang dahilan, diretsong itinuro ni Noru at ng kanyang mga kasamahan ang pagkakamali upang maunawaan ni Yomakawa. Ang akademiyang lungsod na ito ay napakalaki, kung bilang isang pulis hindi mo kayang siguraduhin ang kaligtasan ng lahat, ibig sabihin nagkukulang ka at ang nagpapamalas ng pagkukulang ay dapat alisin. Nangako si Naru na papatayin ang lahat ng taong tulad ni Yomikawa upang maibalik ang lungsod sa kanyang daloy. Sa puntong iyon, sumigaw si Yomikawa, itinanggi ang lahat. Totoo na sa anti-skill police may ilang espesyal na kaso tulad ng grupong DA, pero karamihan ng kanyang mga kasamahan ay handang isugal ang buhay para protektahan ang lungsod. Habang nakikipagpaliwanag kay Naru, biglang sumugod ang isang di pa tuluyang patay na kasapi ng DA na may dalang baril at malupit na bumabaril kay Naru. Tinamaan ang lahat ng bala, ngunit nanatiling parang wala lang si Naru. Iiwan ko na ito kay Yaku, sabi niya habang kumuha ng bote ng solusyon mula sa kanyang damit. Naisubo niya ito sa mukha ng kasapi ng DA at agad nagsimulang magyelo ang katawan nito, hindi na makalaban. Ngayon, isang sipa na lang mula kay Naru at tapos na ang kasapi. Pagkatapos ng kasapi ng DA, si Yomikawa ang susunod. Nag-alala siyang humarap kay Esther at pinaalalahanan siyang agad na dalhin ang kopya ni Misaka palayo rito. Sumugod si Naru upang atakihin si Yomikawa. Sa isang hampas lang, nabasag na niya ang bulletproof shield ni Yomikawa. Bumagsak si Yomikawa sa lupa, nawalan ng kakayahang lumaban. Nang tatapusin na sana siya ni Naru, nakatanggap ng utos si Hasami mula kay Esther at agad na sumugod upang pigilan si Naru. Biglang may humarang sa laban, dahilan para magalit ng husto si Naru. Ang dalawang kasamahan ni Naru ay nakatayo lang, pinapanood at binibigyan siya ng direksyon. May kanya-kanyang opinyon ang bawat isa. Ang ilan gusto munang alisin ni Naru ang humarang, samantalang ang iba ay gusto niyang ituon ang atake sa orihinal na target. Sa huli, pinili pa rin ni Naru na makipaglaban ng isa-isa kay Hasami. Itinabi ni Esther si Yomikawa upang hindi makasagabal sa laban ni Hasami. Pinayagan niyang ilabas ni Hasami ang lahat ng kanyang lakas. Pagkarinig ng utos, agad pumasok si Hasami sa full power mode. Limitado lamang ang panahong kayang tiisin ng katawan na ito, 10 minuto lang. Sa loob ng 10 minuto, kailangang tapusin ni Hasami si Naru. Mabilis na sumugod ang dalawa para maglaban. Dahil sa bentahe ng kanyang maliit na katawan, madali para kay Hasami na iwasan ang lahat ng atake ni Naru. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang sipadiretso sa ulo ni Naru. Labis itong ikinainis ni Naru. Ang maglakas loob na hawakan ang paborito niyang battle costume ay nangangahulugang kamatayan. Binago niya ang kanyang kanang braso upang maging mga piraso ng papel. Lumipad ang mga pirasong iyon sa hangin, pagkatapos ay nagbago ang anyo at naging mga pakong nakatutok diretsyo kay Hasami. Ito ang kakayahan ni Naru, ang kontrolin ang mga charm at malayang lumipat sa pagitan ng pag-atake at depensa.
Ang makipaglaban ng malapitan kay Naru ay walang pinagkaiba sa pagsugod patungo sa kamatayan. Gayunpaman, kinailangan pa ring sumugod ni Hasami upang umatake. Sinikap niyang umiwas, ngunit napakarami ng mga pakong iyon at nagmumula pa mula sa mga bulag na anggulo. Tinamaan si Hasami sa hita, pagkatapos ay sinipa ni Naru, dahilan upang bumangga siya sa pader. Ang tindi ng sugat ay umabot na sa level 4. Kahit pilitin pa ni Hasami ang sarili, kaunting oras na lang ang natitira. Pinanood siya ni Esder ng labis na nag-aalala, hindi alam ang dapat gawin. Nag-focus siya, determinado na makahanap ng paraan upang mabago ang sitwasyon. Nang sumugod na si Naru upang tuluyang tapusin si Hasami, biglang may hindi inaasahang nangyari. Kung may battle armor si Naru, gumawa rin si Esder ng armor para kay Hasami. Ang armor ni Naru ay gawa sa papel, habang ang armor ni Hasami ay nilikha ni Esder mula sa lupa, kaya tiyak na mas matigas iyon kaysa sa armor ni Naru. Madaling napalupig ni Hasami si Naru. Sa puntong ito, nagsalita si Hakong upang bigyan ng payo si Naru. Ang lupa ay madali pa ring mabutas ng tao. Agad na naunawaan ni Naru ang ibig niyang sabihin. Pinagsama niya ang kanyang mga papel at lumikha ng isang makinang pambutas ng lupa, sabay sugod kay Hasami. Gayunman, masyadong malaki ang makinang ito at hindi nakasabay sa bilis ni Hasami, kaya napilitan si Hakong na magpalit ng plano. Sa pagkakataong ito, iniutos niya kay Naru na si Esder muna ang targetin. At totoo nga, napilitan si Hasami na lumitaw at harangin ang makinang pambutas. Unti-unting nabutas ng makina ang armor ni Hasami na gawa sa lupa. Kahit mga hubad na kamay na lang ang natira sa kanya, pilit pa rin niyang pinigilan ang makina upang hindi masaktan si Esder. Sa puntong ito, walang magawa si Esder at napaluhod, sabay na paiyak ng todo. Hindi ito katarungan. Bakit kailangan nilang pumatay ng napakaraming tao? Patuloy sa pagtulak pasulong ang makinang pambutas ni Naru, at sa pinaka-critical na sandali ay dumating si Accelerator. Isang suntok lang mula sa kanya ay tuluyang nabasag ang sirang makina ni Naru. Pagtingin ni Hakong sa mga mata ni Accelerator ay nagulat siya, dahil sa mga matang iyon ay halatang halo ang galit at kabaliwan, parehong katangian ng Scavenger Group. Kaya inanyayahan ni Hakong si Accelerator na sumali sa kanilang grupo. Lumingon si Accelerator upang pagalitan si Esder, saka sinabi sa kanila na umalis agad sa lugar na yon. Nang hindi siya sinagot ni Accelerator, nainis si Hakong. Tumalon siya pababa upang harapin si Accelerator. Agad namang inactivate ni Accelerator ang kanyang kakayahan, hinila si Hakong at pinadulas siya hanggang sa gumulong ito sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos ay ibinato rin ni Accelerator pataas ang higanteng robot ng DA na bumagsak diretsyo sa ulo ni Hakong. Sa puntong ito, nagmamadaling tumakbo ang Scavenger Group upang sagipin ang kanilang leader. Ngunit agad silang pinagpawisan nang mapagtanto nilang hindi basta-basta si Accelerator, hindi siya isang karaniwang kalaban na kaya nilang dalawin. Kaya nagsimula silang magtalo. Ang ilan ay gustong tumakas, habang ang iba naman ay gustong lumaban dahil kung tatakas sila, tiyak na babagsak sila sa ranggo at mabibigo sa misyon. Nakinig ang lahat kay Hakong. Inutusan niya ang lahat na ihanda ang pinagsamang atake ng grupo. Hanggang ngayon, wala pang sinuman ang nakatiis sa galaw na yon. Pagkatapos magkaisa, sinimulan nila ang kanilang operasyon. Una, inihagis ni Naru ang kanilang leader papunta sa lugar kung saan nakatayo si Accelerator. Gamit ang kanyang kakayahan sa friction, kinontrol ng leader ang lupa, pinilit si Accelerator na manatili sa isang pwesto. Kasunod noon, ginamit ni Naru ang kanyang mga papel upang lumikha ng isang kahon ng pagpapahirap, ikinandado si Accelerator sa loob. At doon na pumasok si Aku, inilabas ang kanyang espesyal na pormulang sobrang lakas na solusyon at ibinuhos ito sa bibig ng estatwa. Malaki ang diferensya ng temperatura sa loob at labas. Tinayan ni Aku na ang temperaturang tinitiis ni Accelerator ngayon ay mga -4,000 degrees Celsius, kaya tiyak daw na mamamatay si Accelerator. Sa sandaling iyon, bumalik si Esder at nang makita ang eksenang iyon sa harap niya ay nawalan siya ng pag-asa at napaluhod. Naging labis na palalo ang Scavenger Group sa tagpong iyon, ngunit agad silang sinampal ng katotohanan ni Accelerator. Akala nila na ang pinagsamang atake ay malakas, pero iyon lang pala. Binasag ni Accelerator ang kahon ng pagpapahirap, pagkatapos ay yumuko, sinabihan silang tapusin ang anumang natitirang tricks nila. Dahil dito, napaputi sa takot ang apat sa kanila. Nang makita silang nakatayo ng walang galaw, naunawaan din ni Accelerator na wala na silang mga laruan, kaya bumagsak siya pababa, tinutukan ang leader muna. Galit na sumugod si Naru upang atakihin si Accelerator, nagdanas ng parehong kapalaran. Sinubukang galingin ni Aku si Hakong, tinatanong ang tungkol sa susunod na plano sa labanan. Ngunit sa puntong iyon, nawalan din ng sagot si Hakong dahil nakilala niya na si Accelerator. Kasulukuyan nilang hinarap ang pinakamalakas na Esper sa Academy City, kaya paano pa sila makakapanalo? Lumitaw si Accelerator sa harap ni Aku na nagdulot ng kanyang panik at agad na tumakbo palayo.
Habang tumatakbo siya, mas lalo siyang napinsala. Mas pinahirapan si Yako kaysa sa iba pang dalawa. Ngayon, si Hakong na lang ang natitira. Natakot sa mga ligaw na mata ni Accelerator, nawalan siya ng malay makalipas ang ilang sandali. Sa panig ng pink-haired doctor, minonitor din niya ang buong proseso. Sa pagitan ng 2 milyong residente ng lungsod, paano nila natagpuan ang pinakamalakas na awakener ng kawalan ng pag-asa dito? Sa pagkakataong ito, nakaranas sila ng napakabigat na pagkatalo. Nadiskubre rin ni Accelerator ang nakatagong kamera at sinipa ito hanggang masira agad. Sa sandaling yon, tumakbo sina Esder at Hasami upang suriin siya. Umiling lang si Accelerator, iniisip na sa pagkakataong ito makakamit niya ang isang labanan na kasiya siya. Pero napakahina ng mga batang ito. Sa puntong ito, si Dr. Dachshund ay nakaupo pa rin, nakataas ang paa, nagtatrabaho sa kanyang pananaliksik. Halos tapos na ito ngayon, hinihintay na lamang ang huling specimen para sa pagsusuri. Si Esder wala nang magawa kundi umupo at umiling. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit sa huli, pareho pa rin ang resulta. Bigla, dinala ni Hasami kay Esder ang Misaka clone. Naiintindihan rin ni Esder ang problema at agad na inactivate ang kanyang kakayahan upang suriin ito. Sa ngayon, ligtas pa si Misaka, walang panganib sa buhay. Kasabay nito, kailangan din ni Esder pasalamatan si Accelerator sa kanyang pagliligtas. Kung wala ang napapanahong pagdating niya, ngayon ay wala na silang buhay. Tiningnan niya ito, at mukhang tuluyang natalo ni Accelerator ang Scavenger Group. Ngunit ang problema, wala sa kanila ang seryosong nasaktan, karamihan ay basta nawalan lang ng malay. Sa labas, mukhang galit na halimaw si Accelerator. Ngunit sa loob, napakainit niya at nais tumulong sa mga tao. Narinig ang mga bagay na ito, medyo naiilang si Accelerator, at hinarap si Esder upang sabihin na tigilan ang paggawa ng mga kwento. Ngunit nangaha si Esder na igiit na totoo ang sinabi niya. Buong tapang, lumapit siya kay Accelerator at hiningi na tanggapin siya bilang kanyang disipulo. Tumingin si Accelerator kay Esder ng naguguluhan, at syempre, hindi niya papayagan ang hindi makatwirang kahilingan na yon. Ayon sa utos ni Esder, sumali rin si Hasami, pinipigilan si Accelerator na umalis, pagkatapos ay nakikiramay kasama si Esder. Ang dalawa ay dumikit na parang mga suhol, hindi na mamalayang ang Misaka clone ay nagiging target. Sobrang dami ng kwento ni na Esder at Hasami, kaya naiinis si Accelerator. Ginamit niya ang kanyang kakayahan at itinaas sila, pagkatapos ay sinundan ng suntok direkta sa katawan ng robot bilang babala. Hindi niya iniintindi kung anong dahilan ni Esder sa pagiging disipulo niya. Ngunit kung magpapatuloy siyang sumunod, hindi na siya magpapigil. Matigas pa rin ang loob ni Esder dahil ito ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang maging disipulo ni Accelerator upang iligtas ang mundong ito. Mag-isa, hindi sapat si Esder upang mapigilan si Dachshund, kaya kailangan niya ng kapangyarihan. Sa sandaling ito, muling nakabawi ng malay ang pulis na si Yomakawa at ang Misaka clone. Sila'y labis na naguluhan sa pag-ugali ni Esder na parang sumusunod. Nang matuklasan nilang nasugatan si Esder, agad silang tumakbo upang bigyan siya ng first aid. Ngunit nakataka si Esder sa kanilang mga kamay at muling hinabol si Accelerator, nagmamakaawa. Sa puntong ito, ayaw na ni Accelerator na tumugon pa. Tungkol naman kay Dachshund, medyo naiinis din si Accelerator. Kaya nagpa siya si Accelerator na hanapin at burahin siya. Kung gusto ni Esder, maaari siyang sumama. Bigla namang nakaramdam si Accelerator ng kakaiba at huminto. Mula sa kalangitan sa itaas, isang higanteng robot ang bumagsak. Pagkapagbagsak nito, agad itong pumasok sa combat mode. Nagulat si Esder nang mapagtanto niyang ang robot na ito ay may suot na uri ng soul charm, mas advanced pa kaysa sa ginamit niya upang kontrolin si Hasami. Agad na umatras si Esder, naghahanda sa pakikipaglaban. Samantala, hindi natakot si Accelerator at lumapit lamang, anuman ang mga kakayahan nila, kaya niyang harapin ang lahat. Nagsimulang magpaputok ng misile ang robot. Dahil sa kanyang kakayahan, kumpiyansa si Accelerator na hindi siya matatamaan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, biglang lumitaw si Accelerator sa likod ng robot habang nasa harap siya. Ito ay kakayahan sa teleportation na medyo nakakaistorbo. Ang mga misile ay tumungo kay Esder, kaya kinailangang pumasok si Hasami upang iligtas siya. Sa puntong ito, lumitaw ang isa pang robot. 2 robot na susubok talunin ako. Tinutukso ni Accelerator ang mga ito. Mula sa loob ng robot ay lumabas ang isang tinig na agad nakilala ni Esder. Ito si Hermie na kailangan niyang palayain. Hindi lang 2 kundi 3. Napapaligiran sila sa lahat ng panig at ang target nila sa pagkakataong ito ay ang Misaka clone. Ang maliit na batang babae ay nahuli ng bagong lumitaw na robot. Nagulat si Yomakawa at hinugot ang kanyang baril, ngunit hindi niya ito napigilan. Matapos makuha ang kanilang target, agad silang tumakas. Siyempre, hindi papayagang makatakas ng ganito si Accelerator at agad siyang humabol.
Inutusan din ni Esder si Hasami na sumunod, ngunit pinayuhan ni Hasami si Esder na pag-isipan muli. Sa katawan ng isang normal na tao, ramdam ni Hasami na kahit mahabol nila, wala silang magagawa laban sa mga robot na yon. Walang magawa, naalala ni Esder ang kanyang utos. Pagkatapos nito, nag-ulat din si Yomakawa sa headquarters at nakatanggap ng utos na pansamantalang ipahinto ang misyon. Pagkatapos, tumingin siya kay Esder na mausisa. Malinaw, ang batang babae na si Hasami ay patay na. Dahil dito, kinailangan ni Esder ipaliwanag kay Yomakawa. Tama, ang tunay na si Hasami ay patay na, at ang kanyang katawan ay kinokontrol ng peking kaluluwa na ginawa mismo ni Esder. Bagamat maaaring hindi maniwala si Yomakawa sa ganitong irasyonal na bagay, sa sitwasyong ito, ayaw niyang masyadong palalimin. Higit sa lahat, nais ni Yomakawa na malaman tungkol sa mga higanteng robot. Samantala, hindi dapat bumalik iyon sa kanyang laboratorio. Nang makita ni Harumi na kakagawa lang ng isang kahangahangang bagay ang maliit na batang babae, at pinupuri siya ng husto, napilitang nakipit ang kanyang mga mata nang makita si Accelerator na humahabol sa mga robot na kinokontrol ni Harumi. Sa panig ni Yomakawa, isiniwalat na ni Esder ang lahat. Ang mga robot na kakaharapin nila ay kinokontrol sa pamamagitan ng soul-calling method na ginawa ni Esder at ni Dachshund. Ngunit sa loob ng mga robot na yon, hindi ordinaryong kaluluwa ang nasa loob, kundi mas mapanganib na bagay na tinatawag na number evil spirits. Ito ay mga espesyal na kaluluwa na inangkop sa maraming henerasyon sa angkan ni Esder. Kapag ang isang katawan ay nakatanggap ng number soul, ipapakita nito ang lahat ng likas na kapangyarihan ng katawan, na hihigit pa sa kasalukuyang may-ari, kaya't napakapanganib. Habang malapit na humabol si Accelerator sa mga robot, bigla silang huminto. Ngayon, nagsalita si Dachshund, binati siya, at ipinagyabang kay Accelerator tungkol sa mga bagong test specimens niya. Hindi tulad ng robot na hinarap ni Accelerator noon, ang mga bagong modelo ngayon ay na-upgrade sa level 5 power, kapantay mismo ni Accelerator. Tingnan natin kung ano ang kaya ni Accelerator. Ano naman kung level 5? Hindi nag-atubili si Accelerator at tuloy-tuloy na umatake, at tulad ng nakaraang engkwentro, hindi niya mahawakan ang katawan ng robot dahil nagdisenyo si Dachshund ng barrier upang harangin lahat ng kakayahan ni Accelerator. Ang hindi mahawakan ay nangangahulugang walang epekto ang manipulation ability ni Accelerator. Pagkatapos, bigla siyang tumawa, niloloko si Accelerator, ngunit agad din siyang tinapik sa mukha nang biglang bumagsak ang robot dahil sa pagkawala ng isang paa. Siyempre, ito ay gawa ni Accelerator. Hinadlangan lang niya ang isang bahagi. Dahil ang kanyang kakayahan ay manipulahin ang lahat sa mundong ito. Hanggat may puwersa, sa isang paraan ay tatama. Habang pinapanood ni Dachshund si Accelerator na lumalaban, lalo siyang humanga. Nais na lang niyang mailagay ang bangkay ni Accelerator sa kanyang mga test specimens. Sino ang nakakaalam kung anong perpektong bagay ang mabubuo? Hanggang dito lang ang pagbati. Kinontrol niya ang lahat ng robot upang lumipad pabalik. Agad na humabol si Accelerator, ngunit ang layer ng barrier na dinisenyo ng lalaking ito ay sobrang nakakainis. Hindi mahipo ni Accelerator ang mga robot upang mailigtas ang Misaka-clone. Sa panig ni Esder, muling nabawi niya ang kanyang determinasyon. Lahat ng nangyayari sa lungsod ay kanyang kasalanan, kaya kailangan niyang naroroon upang tuluyang ayusin ang pagkakasalang ito. Hindi pinansin ni Esder ang payo ni Yomakawa at umalis kasama si Hasami. Samantala, ang tusong si Dachshund ay nagsimulang i-upload ang memory data ng Misaka-clone. Ngayon, naabutan na ni Accelerator ang kaganapan. Kaunting data lang ay nagbigay na kay Dachshund ng napakaraming interesanteng kaalaman. Noong nakaraan, ang mga Misaka-clone na ito ay napaslang ng maramihan ni Accelerator. Ngunit ngayon, para lang sa isang clone, kailangan ni Accelerator ilagay ang sarili sa panganib. Tumawa ng malakas si Dachshund, tinutukso si Accelerator. Sa puntong ito, narating na ni Accelerator ang sukdulan ng inis. Sa mga taong kanyang kinamumuhian, pinangako niyang sirain ang bawat buto sa katawan ni Dachshund ng personal. Dahil hindi pa lubusang na-upload ang data, muling naglaro si Dachshund ng habulan kay Accelerator. Sa panig ni Esder, hindi niya sinundan si Accelerator, at dumiretso sila sa ibang lugar. Dahil nauunawaan ni Esder na kahit sundan niya, makakaintriga lang siya kay Accelerator. Kaya nanatili siya rito upang gawin ang kailangan niyang gawin. Kinuha lang ni Esder ang isang maikling kutsilyo at tinusok ito diretsyo sa lupa. Sa matinding determinasyon, pipigilan niya ang krimen ni Dachshund. Balikan natin ang panahon noong nakikipagtulungan pa si Esder kay Dachshund, pinangarap niya noon na lumikha ng level 6 S4. Ang level 5 ay napakalakas na, kaya na-curious si Hermie kung gaano katakot ang level 6. Marahil halos immortal, kahit ang mga nuclear weapons ay wala nang magagawa sa taong iyon. Hindi sigurado si Dachshund tungkol dito, ngunit ngayon, natagpuan niya ang susi sa kanyang pangarap. Dinala ni Dachshund si Harumi upang makilala si Esder. Agad na umatras si Harumi, nagtanong tungkol sa lahat ng bagay.
Namangha ang maliit na babae nang malaman niyang marunong magsalita ng Japanese si Esther. Sa puntong ito, naging mausisa si Esther tungkol sa lahat ng bagay sa paligid. Lahat ay mga bagay pananaliksik ni Dachshund. Noong nakaraan, ang kanyang pananaliksik ay naipit, kaya kinailangan niyang gamitin ang mga sinaunang kagamitan bilang tulong. Kahit ipinaliwanag, hindi pa rin naunawaan ni Esther, kaya sumuko na si Dachshund. Nang makita niyang masyadong nagsasalita si Hermie, naging hindi komportable si Dachshund, at agad niyang pinalayo ang maliit na babae. Siyempre, hindi susunod ng maayos si Hermie. Patuloy pa rin kumapit ang maliit na babae kay Esther, ipinapahayag ang kanyang hangaring makipagtulungan si Esther upang makalikha ng kauna-unahang level 6 Asper sa mundo. Pagkatapos umalis ni Hermie, inilabas ni Dachshund ang kanyang research robot at sinimulang ipaliwanag lahat kay Esther tungkol sa kakayahan niya. Ito ang soul-calling teknike na kayang kontrolin ang mga bangkay. Ngunit nang makita ang isang robot na walang kinalaman sa kanyang teknik, naging labis na naguluhan si Esther. Sa puntong ito, inilabas ni Dachshund ang isang human model. Plano niyang mag-inject ng gamot na paralisisado ang utak at iba pang bahagi ng katawan. Kung magagamit pa rin nila ang kanilang kakayahan sa ganoong kalagayan, ituturing na kumpleto ang kanilang pananaliksik. Lubos na naguluhan si Esther at itinuro ang robot. Ano ang kinalaman yon sa pag-upgrade sa level 6 Asper? Nang marinig ito, napilitang umiti lang si Dachshund. Tunay nga, wala itong kinalaman sa bagay na yon. Napakalinaw ang paliwanag na yon, kaya lalong na-stress si Esther. Kinabukasan, nakatayo sa isang tulay, pinagbubuti ni Esther ang kanyang isip, sinusubukang unawain ang mga sinabi ni Dachshund, pero kahit pinag-isipan niya hanggang sa maubos ang utak, hindi pa rin niya maintindihan. Dahil dito, inis na inis, naghubad si Esther sa gitna ng tao, plano niyang tumalon sa lawa para maligo at mapawi ang stress. Sa puntong iyon, lumitaw si Hermie at pinigilan si Esther, na naghubad lang ng parang wala ng ibang tao sa paligid. Siguradong titingnan siya ng mga tao. Kung gusto niyang maligo, dapat humanap siya ng ibang lugar. Pagkatapos, hinila ni Harumi si Esther patungo sa Yevin at itinutulak siya sa banyo. Medyo inosente si Esther tungkol sa teknolohiya sa lungsod na ito. Kahit ang shower ay ikinagulat siya nang buksan niya ito. Matapos maligo, lumabas si Esther at nakita na pinalitan na siya ni Harumi ng ibang damit at nagbubugbog ng punching bag. Nang makita si Esther, ipinakita agad ni Harumi ang suot niyang kasuotan. Si Harumi mismo ang pumili ng damit na yon para kay Esther bilang regalo sa kanilang pagkikita. Pagkatapos ng pagkikita kay Harumi, bumalik si Esther sa laboratorio. Hindi sumunod si Hermie dahil pinauwi na siya ni Dachshund. Nasa paligid din ang isang kaibigan sa pananaliksik ni Dachshund. Sinimulang paalalahanan ng taong ito si Dachshund tungkol sa mga susunod na proyekto. Kung wala ang mga spesimen, hindi nila maipagpapatuloy ang kanilang pananaliksik, kaya nais niyang mang-recruit si Dachshund ng mas maraming voluntaryo. Tunay nga, ito lamang ang paraan upang maipagpatuloy nila ang kanilang pananaliksik. Sa kasalukuyan, sa lipunan, maraming batang babae ang palipat-lipat at may malaking utang. Ilan sa mga ito ang target ni Dachshund na anyayahan na lumahok sa pananaliksik na ito. Pagkatapos, tumingin siya at tinawag si Esther, iniulat sa kanya ang proseso ng pananaliksik. Kanina pa lang, habang sinusubaybayan ang kakayahang mag-imbak ng kapangyarihan, nadiskubre niya ang isang napaka-interesanteng punto. Kapag ang mga tao ay nawawalan ng malay, mas malakas ang kapangyarihang kanilang nailalabas. Ito ang nagtulak kay Dachshund na isipin na marahil ang kanilang sariling katawan ang pumipigil sa kapangyarihang iyon. Kapag mas malaki ang aparato na naglilingkod sa katawan, mas malakas ang kapangyarihang nailalabas. Kaya sinubukan ni Dachshund hanapin kung saan ang hangganan, at napansin din niya na kapag ginawa nila itong masyadong malaki, mawawala ang likas na kamalayan ng tao. At ito ang bahagi ng trabaho ni Esther. Nais ni Dachshund na hanapin ni Esther ang paraan upang makontrol ang kamalayan ng test specimen. Kung magagawa niya yon, maaari siyang lumikha ng aparato na magsisilbi ng kasing laki ng gusto niya. Pagkatapos ng pag-uusap kay Dachshund, bumalik si Esther at natagpuan si Hermie na nag-iisa, kumakain ng isang malaking tasa ng ice cream. Nang makita si Esther, agad siyang inimbitahan ng maliit na babae na sumali. Sa puntong ito, malungkot na ipinagkatiwala ni Esther kay Hermie ang kanyang nararamdaman. Maraming beses na niyang pinag-isipan ang kakayahan ng soul calling sa kanyang pamilya dahil hindi niya eksaktong naintindihan kung para saan ito dapat gamitin. Tugon siya sa tawag at dumating upang tulungan si Dachshund. Ngunit sa ngayon, hindi pa rin niya natagpuan ang sagot na hinahanap niya. Ngumiti si Hermie, tumakbo papalapit at hinawakan ang kamay ni Esther. May kanya-kanya silang mga hangarin. Ang hangarin ni Hermie ay tulungan ang kanyang kapatid na si Dachshund na tuparin ang pangarap niyang lumikha ng isang level 6 Esper. Sa gayon, nabuo ang isang pangako sa pagitan ng dalawang babae. Pinaghalo nila ang kanilang mga daliri, nangakong tutulungan ang isa't isa ng buong puso. Pagkatapos nito, sabay silang nagpunta sa laboratorio.
Nais ni Hermie na ialay ang kanyang sarili bilang isang research subject para kay Dachshund. Siyempre, bilang kanyang kapatid, hindi maaaring hayaang mapahamak ni Dachshund ang maliit na si Hermie. Hindi pa hanggat hindi pa niya lubusang nauunawaan ang lahat ng kailangang impormasyon upang umabot sa level 6 superpower. Sa pinakamaaga, aabutin ito ng 1 taon at sa pinakamatagal, 2 taon. Sa panahong iyon, saka pa lamang makakasiguro si Dachshund na ligtas na makakasali si Hermie sa kanilang pananaliksik. Nang marinig iyon, malungkot na tumakbo palabas ng laboratorio si Hermie. Kahit anong paliwanag ni Esther, matigas pa rin ang pagtutol ni Dachshund. Huminto ang maliit na si Hermie sa isang tindahan. Gamit ang kanyang galing sa computer, nahack niya ang sistema at kumuha ng isang kagamitan mula sa anti-skill police. Pagkatapos noon, bigla siyang inubo ng malakas at nagsuka ng dugo. Alam niyang kaunti na lamang ang kanyang oras, kaya gumawa siya ng desisyong babago sa lahat. Naghahanap siya ng isang liblib na lugar at nag-set up ng kamera para sa isang monologo. Marahil pagdating ng oras na mapanood ni Esther at Dachshund ang video na ito, patay na siya. Ngunit hindi magiging walang saysay ang kamatayang ito. Matagal nang may malubhang karamdaman si Hermie, at nang malaman niyang ang kanyang kapatid ay gumagawa ng eksperimento upang lumikha ng isang level 6 super asper, nagkaroon siya ng munting pag-asa upang magpatuloy sa buhay. Ngunit nang malaman niya na aabutin pa ng hanggang 2 taon bago makumpleto ni Dachshund ang proyekto, hindi na makapaghintay si Harumi. Nagdesisyon siyang wakasan ang kanyang buhay doon mismo upang magamit ng kanyang kapatid ang kanyang katawan para sa eksperimento. Kahit na may 1% lamang na posibilidad ng tagumpay, umaasa pa rin si Harumi na matutulungan ang kanyang kapatid pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa pagtitig sa bangkay ni Harumi, para bang gumuho ang buong mundo ni Dachshund. Nalungkot din si Esther, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang lakas ng loob dahil ipinangako niyang tutulong upang matupad ang hiling ni Harumi. Tungkol sa soul controlling na technique ni Esther, maaari niyang ilagay ang ibang kaluluwa sa katawan ni Harumi upang matulungan ang katawan nito na hindi mabulok. Ito ay agad na tinanggihan ni Dachshund. Kung hindi na si Harumi, ano pa ang silbi? Kaya napilitan si Dachshund na sumugal, inilagay ang katawan ni Harumi sa robot, at talaga namang nagkaroon ito ng epekto. Narinig ang tinig ni Harumi na ikinatuwa niya. Biglang pumasok sa laboratorio ang kaibigan ni Dachshund, at nang makita na pumayag na si Dachshund na gamitin si Harumi para sa pananaliksik, binigyan niya ito ng papuri. Ngunit lubos na naunawaan ni Dachshund ang ibig sabihin ng lalaki. Kinuha niya ang isang screwdriver mula sa sahig at itinaas ito ng nakakatakot. Level 6 o ano paman, wala na siyang pakialam. Sa puntong ito, ang nais niya lamang ay mailigtas si Harumi at makaalis sa laboratorio. Biglang humina ang signal mula sa katawan ni Harumi. Hindi na tumitibok ang kanyang puso, na labis na naguluhan si Dachshund. Malinaw, kakapagsalita lang ni Harumi sa kanya. Habang natatapos pa lang siya sa pagsasalita, ang higanteng robot ay unang pumutok at nagpahimatay kay Dachshund. Pagkatapos ay ito ay tumutok diretsyo sa kanyang kaibigan. Para sa kanya, isang tao lamang na marunong sa eksperimento ang sapat. Nagulat ang mga gwardiya at nagsimulang magpaputok ng tuloy-tuloy, ngunit hindi nila nadaanan ang robot. Napakabagsik ni Harumi, kaya naramdaman ni Esther na may mali. Agad na kinuha ni Esther ang kanyang mga charms upang suriin at natuklasan niyang may isa na nawawala. Nang makita na nadiskubre ito ni Esther, hindi na nagpakitang tago si Harumi. Ang tunay na Harumi ay patay na, at ang kumokontrol sa katawan ni Harumi ay isang kaluluwang tinawag na Tao, nilikha mula sa charm ni Esther. Labag sa loob ni Esther na ang taong ito ay nagpapanggap bilang Harumi, ngunit wala namang pakialam si Tao. Mula pa sa simula, ang plano nito ay magpanggap bilang Harumi upang linlangin si Dachshund na tulungan itong umangat sa level 6 superpower. Ibinato nito kay Esther ang isang handcuff at tinakot siya. Kung hindi siya makikipagtulungan, sa tuwing mabibigo si Esther na lumaban, papatayin nito ang isang gwardiya sa silid na ito. Walang magawa, napilitan si Esther na sumunod. Alam niya na ang natitira na lamang kay Harumi ay mga alaala. Bagamat napakasakit gawin ang desisyon na ito ang kailangan ni Esther. Bumabalik sa kasalukuyan, inihanda na ni Esther ang kanyang huling plano. Sa kutsilyong ito, kung matutukoy niya lamang ang katawan ni Harumi, mawawala rin ang bisa ng Tao charm. Papapalapit na ang Misaka clone. Ang pangarap niya na lumikha ng level 6 S4 ay malapit ng maging katotohanan. Sa puntong ito, tinanong ni Harumi ang kanyang kapatid kung ano ang gagawin ni Dachshund pagkatapos makumpleto ang proyektong ito. Nag-isip sandali si Dachshund at pagkatapos ay sumagot. Ito na ang kanyang pinakamalaking pangarap, kaya pagkatapos makumpleto ang proyekto, gusto na lamang niyang bumalik sa isang payapang buhay. Narinig ito, ngumiti ng maliwanag si Hermie. Iniisip niya ang pareho sa iniisip ni Dachshund. Hanggat nandyan siya, nandyan din siya. Sa panig ng robot, mahigpit pa rin na hinahabol ni Accelerator ang mga ito.
Patuloy ang pagbabaril ng kanyon, ngunit ano ba ang epekto nito laban sa kakayahan ni Accelerator na manipulahin ang lahat ng bagay? Mabilis na nahabol ni Accelerator ang makina na nakakulong sa Misaka clone. Paulit-ulit niyang sinuntok ang robot kahit na hindi naman ito gaanong nasira. Ngunit ang hardware sa loob, dahil sa panlabas na impact, ay napalayo mula sa katawan ni Misaka, pinipigilan ang kanyang data na maipadala kay Dachshund. Dahil dito, nagsimulang mangamba si Dachshund, hindi alam kung ano ang gagawin ngayon. Nang magsalita si Harumi, nagmungkahi ng isang napakagandang plano. Kinontrol niya ang 3 robot upang direktang sumugod sa Academy City. Pagkatapos matukoy ang direksyon ng galaw ni Accelerator, pinaputok ni Harumi ang mga robot nang walang pakialam sa mga tirahan dito. Ginamit nila ang matataas na gusali bilang takip para sa robot na nagdadala pabalik sa Misaka clone. Medyo naiinis si Accelerator sa ganitong kabaliwan nilang plano. Huwag mong isipin na kapag tinakpan mo ang mukha mo ay makakatakas ka sa kanya. Inaktibo ni Accelerator ang kanyang kakayahan na kontrolin ang mga bato at itinapon ang mga ito diretsyo sa robot na nagpapaputok sa kanya. Agad itong bumagsak at saka tumawa ng malakas si Accelerator. Sa ganitong paraan, wala nang makakahadlang sa kanya sa paghahabol sa robot. Sa panig ni Dachshund, bumalik na ang transport robot. Ikinakabit niya ang data transmission cable sa Misaka clone at naupo, naghihintay, porsyento sa porsyento. Habang umabot ang data sa 99%, binasag ni Accelerator ang pader. Nang makita ang Misaka clone na mahigpit na nakatali, lumapit siya at inilabas ito. Nagising ang tunay na Misaka sa sandaling iyon, iniisip na dumalaw lamang si Accelerator sa kanya. Nang tumingin-tingin at hindi makita si Accelerator, kahit saan, inisip niyang nananaginip siya. Lumapit sina Dachshund at Hermie, palakpakan si Accelerator. Karapat-dapat nga bilang isang level 5 Asper, ang kapangyarihang pangwasak ni Accelerator ay tunay na lampas sa imahinasyon. Ibinaba ni Accelerator ang Misaka clone at isinumpa si Dachshund. Sa pakikinig lamang ng kanyang boses mula sa robot, ramdam na niya kung gaano kasama ang taong ito. Ngayon, ang makita ang kanyang mukha ay lalong nagpasama sa pakiramdam ni Accelerator. Itinaas ni Dachshund ang kamay niya para pigilan si Accelerator. At kahit papaano, dapat muna niyang marinig ang paliwanag. Ang 3 robot na kakaharapin lang ni Accelerator, ang mga kaluluwang inilagay sa loob nila ay level 3 lamang. Ngunit dahil sa pananaliksik ni Dachshund at sa soul-calling technique ni Esther, naitaas ang mga ito sa level 5. Kahit ganun, hindi pa rin nila kayang labanan si Accelerator. Ngunit iyon ay hanggang ngayon lamang. Iba na ang sitwasyon ngayon. Ang data ng Misaka clone ay ganap ng nakopya niya. Inilabas ni Dachshund ang isang makina. Kailangan lang niyang pindutin ang isang buton at ang data ay ililipat ng buo sa robot na kakalaban lang ni Accelerator. Siyempre, hindi na ito magiging kasing hina tulad ng dati. Walang paraan na papayagan ni Accelerator ang ganun. Kumuha siya ng bato at itinapon ito, sinira ang controller ng lalaki. Muling tumawa si Dachshund, pinaalalahanan si Accelerator na sa totoo lang, ang data ay naipasa na. Pagkatapos niyang magsalita, muling tumayo ang robot na tinalo lang ni Accelerator. Lubos ang kumpiyansa ni Dachshund sa kanilang bagong upgraded na kapangyarihan. Kaya ibinigay na niya ang lahat at umalis kasama si Harumi. Bago yon, hindi niya nakalimutang paalalahanan si Accelerator tungkol sa isang bagay. Ang data kanina ay orihinal na inihanda para kay Harumi. Sa madaling panahon, magiging pinakamakapangyarihang level 6 Asper sa mundo si Harumi. Sa oras na yon, dapat maghanda si Accelerator. Nakakuha na ng mga sandata ang Misaka clone at nais labanan si Accelerator, ngunit pagkatapos ay hinabol at pinalayas. Matapos ang lahat ng ginawa niya sa kanila, ayaw na ni Accelerator na maulit iyon, kaya pinanatili niya ang distansya. Itinutok ni Accelerator ang kanyang atensyon sa robot at sumugod, ngunit sa isang iglap, na-teleport na siya pabalik sa lugar kung saan niya tinalo ang robot sa lungsod. Sa panig ng Misaka clone, tumawa ng malakas si Dachshund, ipinagmamalaki ang bagong kakayahan ng mga robot. Sa simula, ang kakayahan lamang nito ay makapag-teleport ng maliliit na bagay. Ngunit pagkatapos ng upgrade, hindi lamang nito na-teleport si Accelerator, kundi pati ang sarili nito ay makaka-teleport direkta sa battlefield para salubungin siya. Hindi na pinansin ng Misaka clone ang kalokohan ni Dachshund at agad na tumakbo palabas ng laboratorio. Habang sinimulan ng taong ito na ilipat ang data sa katawan ni Hermie, sa madaling panahon, magiging level 6 Asper siya. 2 scrap metal robot ang sumusubok pigilan siya, at malakas na tumawa si Accelerator, ipinahayag na mahusay niyang ayusin ang 2 robot na ito. Sunod naman si Accelerator, at sinimulang mag-charge para umatake. Sa kakayahan nitong teleportation, ang Tauti robot ay lumilipad at tumatalon sa lahat ng dako, mula harap hanggang likod, patuloy na umatake kay Accelerator, ngunit hindi nagdulot ng kahit kaunting pinsala. Ngayon, tumakbo na si Misaka pataas ng isang gusali upang obserbahan ang laban ni Accelerator. Kasabay noon, dumating na rin sina Esther at Hasami.
Hinimok ni Esther ang Misaka clone na agad ipakita ang kinaroroonan ni Dachshund para matapos na niya ang usapin ng tuluyan. Matapos matanggap ang impormasyon mula kay Misaka, dali-daling pumasok sina Esther at Hasami sa laboratorio ni Dachshund. Nadama ito ni Dachshund, ngunit sa ngayon, kailangan pa ni Harumi na i-transmit ang humigit kumulang 20% ng data. Kaya iniwan niya ang Honden robot upang hadlangan sina Esther. Samantala, si Accelerator, na nakikipaglaban sa isang robot na ang alam lang ay mag-teleport, ay nakakaramdam ng pagka-bored. Kasunod ng malakas na tawa ni Accelerator, nagsimulang bumuo ng isang whirlwind sa ilalim ng kanyang mga paa. Lalaki ng lalaki ang whirlwind na ikinagulat kahit ng Misaka clone. Dito, ginagamit ni Accelerator ang friction ng buhangin upang maglabas ng napakalaking init sa whirlwind na ito. At ang target ng fire tornado na ito ay ang paningin ng Tauti robot. Dahil hindi na nito matukoy ang target, hindi na nito mateleport si Accelerator. Nawala ang trump card nito, kaya para kay Accelerator, para na lamang itong tambak ng scrap metal na kanyang tinatapak. Matapos harapin ang una, isa na lamang ang natira, nawalan na rin ng kakayahang mag-teleport. Ang robot na ito ay makakalaban na lamang kay Accelerator ng direkta, at sa harap niya, anong tsansa ba ang panalo nito? Kaya ginamit ni Accelerator ang scaffolding sa rooftop, itinatapon ang lahat sa katawan ng robot, pinipigilan ang mga joint nito na nagdulot ng agarang pagbagsak. Sa puntong ito, bumunot ang boses ni Dachshund, nagbibigay ng papuri kay Accelerator. Ang dalawang robot na ito, kahit pinalakas, ay wala pa rin laban kay Accelerator. Lubos na humanga si Dachshund kay Accelerator. Ngunit nagawa ng dalawang robot na ito ang kanilang tungkulin na bumili ng oras ng napakahusay. Halos kumpleto na ang data upload ni Hermes. Sa oras na yon, lilitaw ang isang level 6 A-spore upang durugin si Accelerator. Hindi na nagpakialam si Accelerator at diretsong pinatapak ang speaker, saka rumesbak papunta sa laboratorio ni Dachshund. Hindi naman nagpakita ng takot ang lalaking ito dahil alam niyang kahit buong lakas na lumapit si Accelerator o gumamit ng shortcut, hindi pa rin siya darating sa oras upang pigilan ito. Malakas siyang tumawa, naghihintay sa kanyang tabumpay. Hindi niya alam na nasa likod niya si Esther, hawak ang Shun Emperor knife. Kung matutusok niya ang Harumi, maihihiwalay niya ang tao wusol mula sa katawan ng batang babae. Sa isang pagkakataon lamang, kalmado si Esther, naghihintay sa tamang sandali, ngunit nagkamali siyang natamaan ang isang lata sa lupa, na gumulong at gumawa ng ingay. Wala nang ibang pagpipilian, kailangang rumesbak si Esther upang umatake. Masyadong malakas ang gulo, kaya natuklasan siya ni Dachshund. Hindi maaaring basta-basta sirain ni Esther ang buong buhay na pananaliksik ng lalaking ito. Kaya ginamit niya ang kanyang katawan upang harangan ang kutsilyo ni Esther. Saka tumawa siya ng malakas nang makumpleto ang data upload. Matapos tiyakin na ligtas pa si Harumi, bumagsak si Dachshund. Sa oras na ito, bumukas ang mga mata ni Harumi. Ang unang taong nakita ng batang babae ay si Esther at binati niya ito. Nagulat si Esther, hindi tumugon, nag-iisa lamang na sinasabi sa sarili na talagang patay na si Harumi. Si Tao Wu ang kumokontrol sa katawan ng batang babae. Hindi niya ito maililinlang. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Harumi ang madugong kutsilyo sa kamay ni Esther, at sa tabi niya, hawak ni Dachshund ang kanyang sugat. Pinagsama-sama ang lahat, naunawaan ni Harumi ang isyu at nagalit. Nagsimulang magtipon-tipon ang mga kable sa paligid ng katawan ni Harumi ayon sa kanyang kakayahan. Hindi naglaon, magiging unang level 6 super aspor siya. Sa labas ng laboratorio, nakikipaglaban pa rin ang natitirang bahagi ng DA group sa pulis. Dahil naramdaman nilang hindi sapat ang kanilang lakas ng apoy, napilitan silang umatras sa loob. Siyempre, sinundan din sila ng mga pulis. Sa sandaling pumasok sila sa gusali, sumulpot ang hindi mabilang nakakaibang mga tentacles at umatake sa kanila. Lahat ng ito ay mga kakayahan ni Harumi. Ang mga tentacles na ito ay umabot sa labas ng gusali, diretso ang target sa Misaka clone. Na-activate na ng batang babae ang electric shock para subukang pigilan ito, ngunit masyadong mahina ang Misaka clone para makagawa pa ng iba. Paglapit na siyang mahuli, dumating si Accelerator at iniligtas ang kanyang buhay. Sa loob ng laboratorio, bumalik na rin si Hasami kay Esther. Hinawakan niya si Esther at agad na tumakas. Si Esther, na tapat pa rin, hinatak din si Dachshund kasama niya. Nagtago silang tatlo sa elevator. Dito, nagpasalamat si Dachshund kay Esther. Bagaman nagkaroon sila ng ilang hindi pagkakaunawaan sa proseso ng pananaliksik, sa huli, natapos rin ito. Ang kapatid niyang si Harumi ngayon ay may bagong superior na katawan. Ngunit nagmingit-ngit ang ngipin ni Esther, tinatanggihan ito, sinubukang ipaliwanag kay Dachshund na hindi si Harumi kundi si Tao. Hindi naniwala si Dachshund dahil paulit-ulit niya itong sinuri. Bilang kapatid, paano hindi niya makikilala ang sarili niyang kapatid? Nang makita niyang tapat pa rin si Esther, pinayagan ni Dachshund na tanungin na lang ni Esther ang kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hermie upang sagutin ang tanong.
Ang kilos at ekspresyon ni Hermie na biglang umiyak nang makita si Dachshund na nasugatan ay talagang kahawig ng sa kanya, kaya naging hindi natiyak kay Esther kung ano na ang totoo. Bigla, bumagsak si Harumi at nagbago ang kanyang ugali ng 180 degrees. Sinimulan ng batang babae na suriin ang sugat ni Dachshund. Sobrang dami ng nawawalang dugo, ang natitirang oras ng buhay, 11 minuto na lang. Wala nang silbi si Dachshund, kaya nagpa siya itong burahin ang alaala ni Harumi mula sa katawan na ito. Ngayon lamang nito ipinakita ang katotohanan kay Dachshund. Si Tao Wu iyon, hindi ang kanyang kapatid na si Harumi. Pagkatapos, hinarap nito si Esther para batiin siya, sinasabing natupad na nito ang hiling ng kanyang angkan para sa kanya. Nagagalit si Esther at sinaway si Tao Wu. Bilang isang kaluluwa na tinawag ng kanyang kamay, dapat sumunod ito sa kanyang utos. Paano ito kikilos ng mag-isa ng ganito? Kaagad namang tumugon si Tao Wu na ang hiling ng angkan ang pinakamahalaga, at pagkatapos ng 400 taon, ang hiling na iyon ay sa wakas ay malapit ng matupad. Ipinahayag din ni Tao Wu kay Harumi na noong unang araw, siya ay na-awaken. May isang tinig na nais makipag-usap sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo ng pag-iisip, nagpa siya siyang makipag-ugnayan. Tinawag ng tinig ang sarili nitong Devil at hiniling ng Devil kay Tao Wu na tuparin ang hiling ng angkan. Lumapit si Tao Wu kay Esther at pinaalalahanan siya kung natatandaan pa niya ang hiling ng kanyang angkan. Ito ay palaging nasa isip ni Esther dahil bawat miyembro ng angkan ay tinuruan nito mula pagkabata. Ang buong angkan niya ay palaging nagnanais na lumikha ng isang perpektong golem. Sa isang magandang araw, naisip ng tagapagtatag na si Ob ang isang paraan gamit ang soul calling technique sa mga bangkay upang lumikha ng mga golem. Ngunit ang pamamaraang ito ay masyadong ekstrem para sa iba, kaya hindi ito tinanggap at pinalaya si Ob mula sa kanyang lupang sinilangan bilang isang heretiko. Ngunit hindi iyon sapat upang pigilan ang dakilang hangarin ni Ob. Kaya, salinsalin ng henerasyon, pinaunlad ng angkan ni Esther ang teknik na ito ng summon. Nagawa nilang iguhit ang mga charms, sa loob ng mga ito ay ang 4 na dakilang masasamang espiritu na kasalukuyang hawak ni Esther. Ngunit, hindi pa rin iyon ang orihinal na layunin ni Ob. Ang layunin ng angkan ni Esther ay lumikha ng perpektong golem. Sa panahon na hindi pa nila alam kung paano likhain ang nilalang na ito, ipinakita ng Devil kay Tao Wu ang daan palabas. Sa pamamagitan ng pagkamamatay at muling pagkabuhay ng 10,000 beses, uunlad ang kanyang kaluluwa. Siyempre, wala sa kakayahan ni Tao Wu na muling mabuhay. Kaya't pinalitan nito ang 10,000 kamatayan ng datos ng mga Misaka clone. Nang marinig ito, hindi na kinaya ni Esther. Tinuruan siya na huwag gamitin ang summoning teknike para maglaro sa kamatayan. Ang ginagawa ni Tao Wu ay laban sa regulasyon ng angkan. Kung ito ay isa pa ring miyembro ng angkan, dapat itong sumunod sa kanyang utos. Iniutos ni Esther kay Tao Wu na itigil agad ang pakikipagtulungan sa Devil. Kamangha-mangha, pumayag si Tao Wu. Ngunit nang akala ni Esther tapos na, biglang tumawa si Tao Wu. Naglaro lang pala ito sa kanya. Pagkatapos, inilabas nito ang dila upang ipakita kay Esther ang isang charm. Lumabas na ang tinatawag na Devil ay ang ika-4 na henerasyong pinuno ng angkan ni Esther. Bago siya mamatay, pinagsama niya ang kanyang kaluluwa kay Tao Wu. Mula noon, nabuhay siya ng napakatagal, at sa panahong iyon, hinanap ang paraan para tuparin ang kanyang sariling hangarin. Isang bahagyang bahagi ng nakaraan ni Isaac. Ang mga kakaibang eksperimento ng taong ito ay lubhang kakilakilabot. Ang mga sundalong dumating upang arestuhin siya ay naging pagkain para sa hukbo ng mga bangkay na kanyang nilikha. Tunay na demonyo ang taong ito, at si Isaac, nang tawagin siya ng iba, ay nagpakita ng matinding interes. Lumipas ang 400 taon, at ang kanyang mga eksperimento ay umabot sa isang patibong, hanggang sa malaman niya na ang Misaka clone ay dumaan sa 10,000 kamatayan. Doon na dumating ang kanyang pagkakataon. Sinimulan ni Isaac na atakihin sina Esther at Hasami. Umuwing luha si Esther, sinusubukang ipakiusap sa kanya na huminto. Hindi niya gustong may mamatay pang iba. Ang narinig nito ay labis na ikinagalit ni Isaac at isinumpa niya si Esther pabalik. Laging sinisisi ang iba nang hindi napapansin na si Esther mismo ang sanhi ng lahat. Kung hindi siya lumitaw sa harap ni Harumi bilang isang summoner, hindi sana kinailangan ng Harumi na magpakamatay. Para sa isang summoner, paglalaro sa mga bangkay ay likas na katangian nila. Bilang miyembro ng angkan, hindi ba naintindihan ni Esther yon? Itinuturing ni Isaac na palpak si Esther sa angkan, kaya wala nang dahilan para panatilihin pa siya. Naglunsad siya ng atake upang tapusin silang lahat doon mismo. Sa kabutihang palad, mabilis na nakapag-react si Hasami at hinila sina Esther at Dachshund palayo. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw na rin si Accelerator sa larangan ng labanan. Ang katawan ni Hermie ay patuloy na lumalaki. Nagsimulang lumikha ito ng isang higanteng puno na tumatagos hanggang sa kalangitan.
Sa labas ng laboratorio, bagamat napakapanganib, kailangan pa ring magpadala ng puwersa ang anti-skill police ayon sa utos ng gobyerno. Si Esther naman, kahit na nailigtas, ay ayaw ng mabuhay. Tama nga ang sinabi ni Isaac. Nagkamali siya mula sa simula nang hayaang ma-misinterpret ni maliit na Hermie ang kanyang soul-calling technique. Hindi inaalala ni Accelerator kung bakit malungkot si Esther. Dumating siya rito upang hanapin ang taong gusto niyang labanan. Kung nais ni Esther na umatras ngayon, hindi niya pipigilan. Kaya, maupo na lang dito at saksihan kung paano niya personal na durogin si Isaac na labis niyang kinapuotan. Natakot ang mga tao sa lungsod nang magsimulang lumitaw ang punong iyon sa harap nila. Patuloy pang lumalaki si Hermie upang makatanggap ng mas maraming pinagkukunan ng datos. Ito ang kanyang huling hakbang. Kaunti na lang at matutupad na ang hangarin ng angkan. Isang golem na antas Diyos ang bababa sa lungsod na ito. Humarap si Accelerator sa kanya, ipinapakita ang kanyang pagkasuklam. Akala ko magiging iba ito, pero lumalabas na gusto mo talagang maging ganitong kakilakilabot na anyo. Kakilakilabot, agad na tumutol si Isaac. Para sa kanya, ito ang Diyos. Ang hangarin ng kanyang angkan sa loob ng 400 taon. Isang golem na may perpektong katawan at perpektong kaluluwa. Hindi ba't iyon rin ang nais ng lahat ng espor sa lungsod na ito? Iyon lang ang iniisip ni Isaac. Sa katotohanan, wala itong pakialam kay Accelerator. Bagamat alam niyang may ilang baliw na siyentipiko pa ring nagtatangkang gawin ito. Para kay Accelerator, impossible yon. Kaya hindi niya ito binigyan ng pansin. Para kay Isaac, malaki ang naitulong sa kanya ng mga pag-aaral na yon. Ilang taon na niyang hinanap ang buong mundo, at dito lamang sa lungsod na ito niya nakuha ang datos ng Misaka clone. Datos na dumaan sa mahigit 10,000 kamatayan. Agad nagbago ang ekspresyon ni Accelerator nang mabanggit ni Isaac ito. Matapos makuha ang datos, alam ni Isaac na si Accelerator ang lumikha ng 10,000 kamatayang iyon, kaya sinimulan niyang mambasto sa kanya. Sa puntong ito, sobrang galit na si Accelerator. Iyon ang alaala ni Misaka, ang kanyang sariling alaala. Hindi niya papayagan na gamitin ito ng sinuman para sa sariling interes. Inilunsad ni Accelerator ang kanyang kakayahan, sumugod pasulong at hinawakan ang ulo ni Isaac. Sariwang dugo ang sumabog pero sa isang paraan, nakaligtas pa rin siya. Wala sa pakialam ni Accelerator kung ilang beses mang makabawi ang lalaking ito, dudurog niya ito. Kinontrol ni Accelerator ang mga labi sa paligid at itinapon lahat kay Isaac. Sa kabila nito, hindi siya nasugatan kahit paano. Sa halip, lumikha siya ng mas maraming kopya upang mambastos kay Accelerator. Hanggang dito na lang ang laro, wika ni Accelerator, may kaunting oras pa bago siya maging Diyos. Bago umalis, binigyan niya si Accelerator ng payo, kung gusto pa niyang mabuhay, tumakbo na habang may oras pa. Sa puntong ito, dumating ang grupo ni Esther. Tumingin sa eksenang nasa harap niya, hindi maiwasang bumagsak si Esther sa kanyang tuhod, habang ang mga pangungusap ni Isaac na nagbabala ay umuukit sa kanyang isip. Talagang hindi niya alam kung bakit siya narito, bakit ipinanganak upang pasanin ang pagkakamali ng buong angkan niya ng ganito. Lumapit si Misaka, mausisang nagtanong kay Esther. Ayon sa sinabi ni Isaac, ang nangyari kanina ay ang hangarin ng buong angkan ni Esther. Talaga bang iyon ang Diyos? Kaagad na itinanggi ni Accelerator. Walang anumang Diyos, isa lang itong baluktot na halimaw. Pagkatapos, tinanong niya si Esther, ano ang susunod niyang target? Ang buhay ay pag-ari ni Esther at ang pagpili ay sa kanya. Kung gusto niyang maging bayani, hindi siya dapat malito tungkol sa kung ano ang nais niyang ipagtanggol. Kung si Esther ay hindi man lang alam kung sino ang nais niyang protektahan, hindi niya kailanman matatagpuan ang kanyang pagtubos. Nanginginig si Esther habang itinaas ang kanyang kamay, saka biglang naalala ang pangako nila ni Harumi, isang pangakong tulungan ang isa't isa. Pagkatapos, kinuha ni Esther ang kanyang emperor na kutsilyo at humingi ng tulong kay Accelerator. Para talunin ang halimaw na iyon, kailangan niyang tusukin ang pangunahing katawan nito gamit ang kutsilyo. Para magawa iyon, kailangan niyang suportahan ni Accelerator. Kaagad na pumayag si Accelerator, at lahat sila ay nagsimulang pumasok sa laboratorio. Sa labas, ang grupo ng pulis ni Yomakawa ay nakaposisyon pa rin, naghihintay ng utos. Ngunit nang makita ang halimaw na patuloy na lumalaki, labis na nag-alala si Yomakawa. Gusto niyang umatake agad pero hinadlangan siya ng kanyang mga kasamahan. Ang utos ay nagbabawal lamang sa kanila na kumilos ng padalos-dalos, hindi sa pagmamasid. Sa ngayon, kailangan nilang patuloy na magbantay. Pumasok sa loob ng laboratorio ang grupo ni Accelerator. Sa isang banda, si Dachshund, na kanina ay nasa labas lang, ay ngayon nasa harapan nila. Bagamat malubhang na sugatan, may mga bagay pa rin siyang kailangang gawin. Daring na gawing halimaw ang kanyang kapatid, hindi niya mapapatawad si Isaac. Ang Misaka clone na kasama nila ay labis na nag-aalala, hindi alam kung kaya nilang talunin ang halimaw na yon. Napakataas ng kumpiyansa ni Esther sa kanyang emperor na kutsilyo.
Isa itong uri ng sandata na ipinanganak para kontrahin ang mga baluktot na kaluluwa tulad niyan. Ngunit mayroon din itong mga hamon. Kapag sobrang laki ng katawan ng halimaw, hindi tiyak ni Esther kung mahahanap niya ang posisyon ng charm sa napakalaking katawan na yon. Nakita rin ni Accelerator na nakakainis ito. Sabi niya, sapat nang sumabog lang ang katawan na yon, pero kaagad itong itinanggi ni Esther. Hanggat naroroon pa ang charm sa katawan, patuloy na magre-regenerate si Isaac. Ngayon, si Dotchon ang kumuha ng misyon na gabayan sila patungo sa kanya dahil siya ang pinakapamilyar sa mga daan sa laboratorio. May kaunting oras pa bago tuluyang mag-merge si Isaac sa eksperimento, kaya kailangan nilang magmadali. Binuksan ni Dotchon ang pinto ng elevator para makapasok ang lahat. Mahina na ang kanyang katawan. Alam niyang hindi na siya tatagal, pero bago mamatay, kailangan pa rin niyang mabawi ang kanyang kapatid na si Harumi mula sa halimaw na yon. Ngumiti si Accelerator, pinupuri siya. Kahit na masama ang kanyang ginawa, may isang bagay pa rin siyang gustong protektahan, kaya nirerespeto ni Accelerator ang desisyong iyon. Kaagad namang itinanggi ni Dotchon ang kanyang ginawa. Hanggang ngayon, nararamdaman pa rin niyang tama ang desisyon niya, konti lang ang pagkakamali, at aayusin niya ito ngayon. Sa labas ng laboratorio, ang grupo ng pulis ay nagpapilot ng mga drone para mag-scout sa sitwasyon. Habang mas tinitingnan nila ang mga tentacles ng halimaw, mas lalo silang nanginginig. Nakaupo roon, hindi nila alam ang totoong layunin ni Isaac. Ang grupo ni Accelerator ay patuloy na gumagalaw papalalim sa laboratorio. Parang naging katawan na ni Isaac ang lugar na ito, mukhang kakilakilabot, kaya bahagya nagkaroon ng takot ang Misaka clone. Nakita ito ni Accelerator at binigyan siya ng payo. Kung sobrang takot siya, hindi na niya kailangang sumama pa. Nagpatuloy ang grupo sa paglakad, hindi alam na ang lahat ng kanilang kilos ay minomonitor ni Isaac. Si Accelerator lamang ang tila nakaramdam ng kanyang presensya. Nagsimulang magkaroon ng problema ang planong ebolusyon ni Isaac dahil masyadong mabagal ang bilis. Sa simula, akala ni Isaac na sa tulong ng memorya at life source sa lungsod, magiging perpekto siya, pero masyadong mabagal ito. Hindi na siya makapaghintay, kaya kinailangan niyang lumipat sa ibang plano. Sa loob ng gusali, may ilang miyembro pa ng DA na nagtatago, at sila ang magiging bagong pinagkukunan niya ng nutrisyon. Kasama sa target niya ang grupo ni Accelerator, at pati ang anti-skill police. Patuloy ang mga sigaw ng tulong mula sa mga kasamahan, kaya sobrang nag-aalala si Yomakawa. Nagdesisyon siyang lumabag sa utos at iligtas ang kanyang mga kasamahan, dahil bago maging pulis, naging guro siya. Tinuruan siyang palaging tulungan ang mga taong naghihirap. Kasama ang mga pulis na sumunod kay Yomakawa, sabay-sabay nilang sinalakay ang mga tentacles. Sa puntong ito, hindi na mahalaga kung kaaway man ang DA o hindi. Nagkaisa ang dalawang panig para labanan ang mga tentacles. Sa loob ng laboratorio, nakipaglaban na rin si Accelerator sa mga tentacles, ngunit sa puntong ito, lumitaw ang isang hukbo ng mga zombie. Mahigpit na hawak ni Esther ang kutsilyo sa kanyang kamay, ngunit hindi niya magawang umatake. Iba si Accelerator. Para sa kanya, patay na ang mga ito. Walang awa niyang nilabanan ang mga zombie at pinaalalahanan si Esther. Hindi ito gawa ng isang bayani, kundi ng isang masamang tao, kaya iwan na lang ang lahat sa kanya. Habang patuloy siyang nakikipaglaban, mas dumadami ang mga zombie, kaya medyo naiinis si Accelerator. Sa puntong ito, tinanong niya si Esther kung narating na ba nila ang laboratorio. Sinuri ni Esther ang signal. Malapit na sila, ngunit ang problema, lumalaki na ang katawan ni Isaac, at tumataas ang kanyang kapangyarihan, kaya kaunti na lang ang oras nila. Nagsimula ring mag-alerto ang device sa lead ni Accelerator. Maliit na lang ang oras ni Accelerator, kaya dito niya planong tapusin si Isaac. Sa wakas, natagpuan na ni Esther ang eksaktong lokasyon ng katawan ni Isaac, ngunit bago makapasok si Accelerator, lumitaw ang isang electromagnetic field. Natapos na ni Isaac ang huling hakbang ng kanyang ebolusyon, ang kanyang kapangyarihan ngayon ay pantay na sa Diyos. Lahat ay nabigla sa nakakatakot na kapangyarihang ito, kahit si Accelerator ay hindi nakatiis. Sa loob ng gusali, mayroon pang ilang natitirang hangal na kasapi. Matindi nilang nilabanan ang mga tentacles ni Isaac hanggang kamatayan, ngunit wala silang pag-asa. Ang kanilang laman at dugo ay naging pagkain para sa kanya. Habang mas marami siyang nasisipsip, mas tumitindi ang kanyang lakas. Hindi na limitado sa research area ang saklaw, nagsimulang umabot ang mga tentacles sa lungsod. Tumawa ng malakas si Isaac, parang nag-aani ng magandang resulta. Sa wakas, matapos ang lahat ng taon na ito, natupad niya ang kanyang hangarin. Sa kapangyarihang ito, mas mataas pa siya kaysa sa mga Diyos. Biglang may narinig siyang tinig sa kanyang ulo. Ang kalooban ng tinig na iyon ay gusto si Isaac gamitin ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang ganap na katarungan para sa lungsod. Nagsimulang mangamba si Isaac, hindi maintindihan ang nangyayari, at kalaunan ay nakontrol siya ng tinig na iyon. Dahil dito, nawala rin ang energy barrier sa lugar kung saan nakatayo si Accelerator.
Hindi na kailangan pang malaman kung ano ang nangyari, agad na tumakbo si Accelerator upang isakatuparan ang kanyang susunod na hakbang. Inaktibo niya ang kanyang kakayahan, inilagay ang kanyang kamay sa lupa, at ginamit ang puwersa ng pag-ikot ng mundo upang lumikha ng isang higanteng whirlwind na dinala ang buong grupo diretsyo sa tuktok ng gusali. Sa panig ni Isaac, sinusubukan pa rin niyang makontrol muli ang kanyang katawan. Bigla, dumating ang grupo ni Accelerator. Ang misyon ni Accelerator ay dalhin lamang sila rito. Ang natitirang gawain ay iniwan na kay Esther. Naiintindihan niya ito at mahigpit na hinawakan ang Emperor Knife, tumakbo pasulong upang umatake. Sumama rin si Hasami upang tulungan si Esther. Lahat ng tentacles na nakatuon kay Esther ay winasak ni Hasami. Dahil sa ganap na suporta na ito, sa wakas ay nakalapit na si Esther kay Isaac. Itinaas niya ang kutsilyo, naghahanda upang umatake, nang makita ang mukha ni Hermes na may mahinang ekspresyon na nakikiusap kay Esther na huwag siyang patayin. At talaga namang epektibo ang taktikang ito. Nag-atubili si Esther na nagbigay ng oras kay Isaac upang maghanda ng depensa. Bigla, tumawa si Isaac, pinagmamasdan si Esther mula sa taas. Galit na lumapit si Accelerator at hinawakan ang leeg ni Esther. Tulad ng nabanggit niya kanina, kung pumunta si Esther rito upang protektahan ang gusto niyang ipagtanggol, hindi siya dapat mag-atubili sa mga kritikal na sandali tulad nito. Ngayon, kalmado na si Esther, hindi na siya madadala sa panlilinlang na yon. Mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo sa kamay at lumapit kay Isaac. Dito nagtatapos ang oras ng laro. Itinaas ni Isaac ang kamay patungo sa langit at sinimulang tipunin ang kanyang kapangyarihan, isang higanteng bola ng enerhiya ang lumitaw, na nagdulot ng takot sa lahat. Patuloy na lumalaki ang bola ng enerhiya. At habang naghahanda si Isaac na umatake kay Esther, biglang nagkabitak ang kanyang katawan. Nagulat si Isaac at lumingon, nakita ang Misaka clone na mahigpit na hawak ang kable na konektado sa kanyang katawan, nagtatransmit ng ilang data dito. Lahat ito ay bahagi ng plano ni Dachshund. Bagaman hindi niya napatay si Isaac, nakabili siya ng sapat na oras para sa lahat na makapag-counterattack. Sinamantala ni Esther ang pagkakataong nilikha ni Dachshund para sa kanya at tumakbo upang umatake kay Isaac, ngunit nahadlangan siya ng kanyang mga tentacles. Mahigpit siyang nakatali, hindi maabot ang katawan ni Isaac gamit ang talim ng kanyang kutsilyo. Sa sandaling ito, sumiklab ang kapangyarihan ng pagkakaibigan. Sama-sama sina Hasami at ang Misaka clone kay Esther upang itulak pabalik si Isaac. Plano niyang umatake mula sa likod upang sirain ang mahirap na sitwasyon. Ngunit hindi ito pinayagan ni Accelerator. Sa lakas ng tatlong tao, unti-unting lumapit ang Emperor Knife sa dibdib ni Isaac. Pumasok ang kutsilyo at sinundan ito ng sigaw ni Isaac bago tuluyang nawala sa kawalan. Sa sandaling ito, muling naibalik kay Harumi ang sarili niya. Ngumiti ang maliit na babae ng maliwanag, itinaas ang daliri ng pangako kay Esther bago lumingon upang magpaalam sa kanyang kapatid na si Dachshund at pagkatapos ay nawala. Matapos makita ang kanyang kapatid na babae sa huling pagkakataon, nasiyahan si Dachshund at ipinikit ang mga mata, pumanaw. Si Esther ay sinuportahan ni Hasami pabalik kay Accelerator. Kaya tapos na, di ba? Lumingalinga si Accelerator, hindi nakakita ng iba pang nangyayari, at handa nang umalis nang biglang yumanig ng malakas ang buong gusali. Mabilis na naunawaan ng Misaka clone ang sitwasyon. Batay sa kanyang obserbasyon, ang katawan na ito ay pag-aari ni Isaac. Bago siya pumanaw, nakalikom siya ng napakaraming enerhiya sa loob. Ngayon, ang enerhiyang iyon ay wala ng kontrol, kaya malapit na itong sumabog. Ang kapangyarihang panira ay maaaring magwasak sa buong Academy City. Nang marinig ito, hindi nag-atubili si Accelerator at agad na bumangon, inactivate ang kanyang kakayahan upang harangin ang marahas na enerhiya para sa lahat. Hindi niya ito ginawa dahil gusto niyang maging bayani, kundi dahil ang tunay na bayani ay wala, kaya siya na ang kailangang kumilos. Ipinuhunan ni Accelerator ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa paglaban, hindi alintana kung masasaktan ang kanyang katawan, basta maprotektahan niya ang gusto niyang protektahan, iyon na ang sapat. Sa sandaling ito, naalala ni Accelerator ang maliit na Misaka, ang pagnanais na protektahan siya ay nagbigay kay Accelerator ng dagdag na lakas. Mula sa kanyang likuran, lumitaw ang dalawang agos ng itim na hangin, tumulong kay Accelerator na itutok ang napakalaking kapangyarihang iyon paitaas sa langit, tumagos sa kalawakan bago sumabog. Pagkatapos ng suntok na ito, labis na napagod si Accelerator at agad na nawalan ng malay. Nag-alala ng husto si Esther at agad na tumakbo upang tingnan ang kanyang kalagayan. Maayos pa si Accelerator, bagaman ubos na ang kanyang lakas. Tapos na ang lahat at bumalik si Accelerator sa mga araw ng paghihiga sa ospital. Ngayong umaga, nilaktawan niya ang sesyon ng paggamot na ikinagalit ni Misaka, ngunit sa salita lamang. Tuwing may hinihingi si Accelerator, masayang tumatakbo si Misaka upang bilhin ito kaagad. Pagkarating niya sa pintuan, pumasok ang babaeng pulis ng anti-skill.
Nang makita ang maliit na Misaka, inisip niyang anak ni Accelerator ang bata. Ngunit ito ay sensitibong bagay, kaya ayaw niyang palalimin ang usapin. Dumating siya ngayon dahil may ilang bagay na kailangan niyang ipaliwanag kay Accelerator. Ayon sa ulat, ang insidenteng ito ay dulot ng eksperimento ni Dachan, ngunit sa ganitong kalaking kaguluhan, gaano man pag-isipan ni Yomakawa, hindi niya maunawaan kung paano makakagawa ng ganitong nakakatakot na bagay ang isang ordinaryong tao tulad ni Dachan. Nasa gitna si Accelerator ng lahat ng ito, kaya gusto ni Yomakawa na mas marami siyang ipaliwanag. Agad na tumanggi si Accelerator. Iyon lang ang gusto malaman ni Yomakawa. Sa pagkakataong ito, hindi naman sobrang malala ang pinsala, kaya pinayuhan ni Accelerator si Yomakawa na huwag masyadong palalimin ang usapin. Sa panig ni Esther, naghahanda na siya para magpaalam kay Hasami. Tapos na ang lahat, kaya oras na para isauli ang katawan sa pamilya ni Hasami. Ang kaluluwa sa loob ay babalik sa kanyang anting-anting. Sa puntong ito, biglang umiyak si Esther. Alam ni Hasami ang dahilan matapos marinig ang pag-uusap nila ni Isaac, kapag bumalik sa anting-anting, mawawala lahat ng alaala ng paglalakbay na ito kasama si Esther. Ngunit hindi siya nalungkot at nirerespeto ang desisyon ni Esther. Higit pa rito, itinuro na ni Accelerator kay Esther, sa mga ganitong pagkakataon, huwag mag-atubiling kumilos. Pinunasan ni Esther ang kanyang mga luha at pinagsama ang mga daliri nila nang angako na siya lamang ang mawawalan ng alaala. Magpakailanman niyang iingatan ang mga magandang alaala na ito. Matapos magpaalam kay Hasami, si Accelerator na naman ang kasunod. Bago umalis si Esther, binigyan din siya ni Accelerator ng tapat na payo. Sa kakayahang iyon, hindi na dapat siyang makialam sa madilim na mundo. Agad na tumanggi si Esther. Patuloy pa rin niyang susundan ang kanyang sariling liwanag, bilang pinuno ng kanyang angkan at bilang disipulo ni Accelerator. Pagkatapos umalis ni Esther, umakyat si Accelerator sa bubong para uminom ng kape at silipin ang sira-sirang lungsod. Hanggat may mga kriminal, kailangan pa rin niyang gampanan ang papel ng kontrabida. Sa puntong iyon, biglang lumitaw ang isang drone na umatak kay Accelerator. Ito'y naghulog ng isang maleta, at sa loob nito ay isang batang babae. Napapailing na lamang si Accelerator. Tunay ngang walang mapayapang araw sa lungsod na ito.